Mr. Silent Channel. Kabanata 651 hanggang 660. Ayon sa mga talaan sa mga sinaunang aklat ng Chuanling Pagoda, ang Dragon God ay minsang nangyari sa God Realm sa isang napakahalagang bagay, at halos ibagsak ang buong God Realm. Ang tinatawag na banal na paninirang puri ay aktwal na pagpapakita ng sublimation ng enerhiya ng buhay pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas. Sa katunayan, ang orihinal na kahulugan ng Diyos ay hinango mula sa bahaging ito ng kahulugan ng mga tao. Sa makatuwid, ang pinakatugatog na pag-iral ng mga tao sa mga pangunahing planeta na ito ay lumikha ng God's Realm. At sa God Realm, isang serye ng mga sistema ang nilikha. Sa panahong iyon, maging ang mga tao ay maaaring masira hanggang sa huling antas na ito, maging ang mga tao o maging ang huling antas ay maaaring masira ito sa antas na ito. Bottleneck, maaari silang tumaas sa God Realm at maging isang God Slander at ayon sa sariling potensyal at lakas ng one ay nahahati sa iba't ibang antas. Ayon sa alamat, mayroong 5 dakilang hari sa God Realm. Sila ang namamahala sa God Realm Committee at namumuno sa God Realm. Sila rin ang nangangasiwa sa Lower Realm. Gayunpaman, dahil ang God Realm ay orihinal na nilikha ng mga matataas na tao na ito ay invisible at sa God Realm. Ang mga Diyos na ito ng tao ay natural na pakiramdam na parang superior. Sa simula, walang Diyos. Kaharian, ibig sabihin, ang mga hayop ay orihinal na dapat maglingkod sa sangkatauhan. Ang mga Diyos ng tao ay natural na nagsimulang mang-api o umalipon pa nga sa mga Diyos ng hayop. Talagang mas malakas ang mga Diyos ng tao. Kinokontrol nila ang hub ng mga Diyos at may 5 nangungunang mga hari ng Diyos. Ang kanilang lakas ay higit pa sa mga Diyos ng hayop. Matitiis lang ito ng mga Diyos ng hayop. Hanggang isang araw, ang mga Diyos ng hayop ay nagdusa ng napaka-hindi patas na pagtrato at halos bumagsak. Ang mga Diyos ng hayop ay sa wakas ay nagalit. Ang galit ng Dragon God, mga Diyos na makikipagdigma sa God Realm. Sa pakikinig sa pagsasalaysay ni Guyu, sina Tangwulan at Ye Xinglan ay napuno ng hindi kapani-paniwalang damdamin. Kung totoo ang sinabi ni Guyu, saan nagmula ang impormasyon tungkol sa God Realm? Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Walang sino man ang nakapasok sa God Realm sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, ang God Realm ay isang alamat lamang para sa Dao Luo Continent, sa Star Luo Continent at maging sa Heaven Dao Continent. Ngunit ang matangkad na pananalita ni Guyu ay tila nagdala sa kanila sa mundong iyon. Ang digmaang ito ay tumagal ng mahabang panahon sa God Realm, at nagdulot din ito ng kapahamakan sa God Realm. Ang mga Diyos ng tao ay nasawi sa digmaang ito ng higit sa 1/3, na siyang pinakamabigat simula noong itinatag ang God Realm. Gayunpaman, ang mga Beast Gods ay nabigo sa huli. Ang kapangyarihan ng God Realm Committee ay masyadong malakas, at ang Dragon God ay pinutol sa kalahati ng 5 Diyos. Pagkasabi noon, huminto si Guyu, tumangala kay Tangwulan, at sinabing may nakakapasong mga mata, ang Dragon God ay ang pinakamataas na Diyos, siya ay immortal. Kahit na ang mga hari ng Diyos ay hindi talaga siya kayang patayin. Ang kanyang orihinal na kapangyarihan ay nagmumula sa magulong enerhiya sa panahon ng paglikha. Bagamat siya ay pinutol ng Diyos na si Sheres sa 2 bahagi, hindi siya namatay doon. At ang posibilidad ng 2 bahagi ng dragon ay muling ipanganak. Katapusan ng buong katawan ng higanteng dragon ay may hugis diamante na gininto ang kaliskis, na nagmamana ng lakas ng Diyos ng dragon, at ang pag-atake at pagtatanggol ng katawan ay ang Golden Dragon King. Nang inag ang buong katawan ni Tangwulan, nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkamangha, ano? Nagpatuloy si Guyu, ang kabilang bahagi ay napalitan ng Silver Dragon King. At ang bloodline na mayroon ka ay ang purest Golden Dragon King bloodline. Gaano man kalakas ang Mountain Dragon King, ito rin ay inapo ng Dragon God. At ang iyong bloodline, ngunit ito ay bahagi ng Dragon God. Ngayon, naiintindihan mo ba? Siyempre naiintindihan ni Tangwulan ang ibig sabihin ni Guyu. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang dugo sa katawan niya. Kalahati ng Dragon God, ito ay sadyang hindi kapani-paniwala. Ano ang nangyari noon? Sa God Realm, ano ang nangyari sa Dragon Gods at Beast Gods? Tanong ni Ye Xinglan sa tabi niya. Isang kakaibang kulay ang kumislap sa mga mata ni Guyu, lubos na pinalayas ng mga Diyos ng tao ang mga Diyos ng hayop mula sa mga Diyos, at ang kinaroroonan ng haring gininto ang dragon at hari ng pilak na dragon, na mga pagkakatawang tao ng mga Diyos ng dragon, ay hindi alam. Mula noon, wala ng mga Diyos ng hayop sa mga Diyos. Sublimated. Ito ay masyadong dominante. Sumimangot si Ye Xinglan. May bakas ng lamig sa sulok ng bibig ni Guyu, ito ang likas na katangian ng sangkatauhan, at ang kasabihan na ang hindi ko lahi ay dapat magkaiba ang puso, hindi ba ito nilikha ng sangkatauhan? Tumingin si Ye Xinglan sa kanya nang may pagtataka, ang sinabi mo, parang hindi ka tao. Saglit na natigilan si Guyu, huwag na nating sabihin iyan. Itinala ko ang mga sekreto sa aklat na ito para lang sabihin sa iyo na ang dugo ni Wulan ay dapat ang pinakadalisay na dugo ng Golden Dragon King. Kung gayon, dapat nasa level ito. Mas mataas ito kaysa sa Mountain Dragon King. Kaya lang, si Wulan ay hindi ganap na nakontrol ang kapangyarihan ng kanyang bloodline,
kung kaya't may posibilidad na magkaroon din ito ng pagkakataon sa ating kadugo. Talunin ang martial spirit ng Mountain Dragon King na si Long Yu, kung gayon, ay si Wulan. Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Xinglan at sinisikap kong bumuo ng battle armor para kay Wulan at pagbutihin ang kanyang lakas. Tumingin si Tang Wulan kay Gu Yu, pagkatapos ay kay Ye Xinglan, kumunot ang kanyang mga kilay, medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon sa kanyang mukha, sa kanyang isip, tila may naon. Ang mga salita ni Gu Yu ay nagparamdam sa kanya na parang may iniisip siya, ngunit nakakapag-isip siya ng mabuti, ngunit wala siyang maintindihan. Sabi ni Ye Xinglan, okay, yun lang. Mauuna na ako. Habang pinapanood si Ye Xinglan na umalis, sinabi ni Gu Yu, aalis din ako. Tiningnan siya ni Tang Wulan ng masama, Gu Yu, nakuha mo ba talaga ang impormasyon tungkol sa Golden Dragon King at Mountain Dragon King mula sa Spirit Pagoda? Ano nga ba ang ginagawa ng iyong pamilya? Walang pakialam na ngumiti si Gu Yu, nakalimutan mo na ba? Ang aking espiritu ay isang makulay na dragon. Hindi ko natapos ang pag-uusap tungkol dito ngayon lang sa harap ng Xinglan. Ang Golden Dragon King ay nagmana ng kapangyarihan at pisikal na kakayahan ng Dragon God, habang ang Silver Dragon King ay nagmana nito. Ang Dragon God ay may kakayahan na kontrolin ang mga elemento. Ang aming makulay na linya ng dragon ay bahagi ng linya ng dugo. Ang mga material na ito ng Spreaded Dragon ay hindi kabilang sa linya ng dugo, ang mga material na ito ay nahulaan na Dragon King. Pagoda, ngunit ang mga sekreto ng aming pamilya. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya ng nakakapasong mga mata, kung gayon, mayroon kang magandang relasyon sa akin dahil ang aking dugo ay may kaugnayan sa iyo. Saglit na natigilan si Gu Yu, malamig ang mukha niya, masasabi mo. Sa mga mata ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay namumula ng husto, talaga. Hindi ko alam kung bakit, nakatingin sa kanyang malinaw na mga mata, nakaramdam si Gu Yu ng kirot sa kanyang puso ng walang dahilan, ngunit tumanggaw siya ng mariin, talaga. Naiintindihan ko. Seryosong tumanggaw si Tang Wulan kay Gu Yu. Gustong itanong ni Gu Yu, ano ang naiintindihan mo? Pero hindi na siya umimik, naglakad siya papunta sa pinto at sa isang iglap ay binuksan niya ang pinto. Gu Yu. Ang boses ni Tang Wulan ay nanggaling sa likuran. Huminto si Gu Yu at tumalikod kay Tang Wulan, anong ginagawa mo? Huminga ng malalim si Tang Wulan at nagsumikap na pakalmayan ang kanyang isip, so, kung nilapitan mo ako dahil sa dugo ko sa simula, noon, ngayon. Ganun pa rin ba ito ngayon? Bahagyang nanigas ang katawan ni Gu Yu, oo. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at lumabas. Nakatingin sa natural na saradong pinto, at nakikinig sa tunog ng pagsasara, si Tang Wulan ay natigilan, na parang may pinto sa kanyang puso na sarado din. Ang Mainland Young Senior Soul Master Elite Competition ay nagpapatuloy, at ang kompetisyon ay papasok sa round-robin stage at nagiging mas kapanapanabik. Mas maraming powerhouse ang nagbabanggaan, at kumpara sa preliminary round, mas maraming puntos ang dapat panoorin. Lalo na ang tunggalian sa pagitan ng Monster Academy at Shrek Academy ay naging mainit na paksa sa mga tao. Natural na binabaliwala ng karamihan ng mga tao ang agwat ng edad sa pagitan ng dalawang koponan. Alam lang nila na ang lakas ni Long Yu ay hindi kayang labanan ng Shrek Academy. At ang mga katotohanan ay tila nagpapatunay nito. Sa Shrek Academy, ang mga manlalaro ng Ye Xinglan ay sumuko sa isang laban at dalawa sa dalawang laban, para lamang lumitaw sa mga kasunod na round ng labanan ng koponan. Sa one-on-one match, tanging sina Tang Wulan, XCXC, at Yoanan Yahui lang ang naiwan sa Shrek Academy. Sa 2-on-2 competition, ang orihinal na apat na pares ng mga manlalaro, dahil sa malubhang pinsala ni Le Zhengyu at pag-withdraw ni Ye Xinglan, ay naiwan lamang ng dalawang pares. Sa kabutihang palad, ang susunod na round ng round ay medyo makinis, at walang malalakas na kalaban. Para naman sa Monster Academy, bilang karagdagan kay Long Yu, sina Dai Yian, Dai Yuner at dalawa pang manlalaro ay lumahok sa one-on-one na kompetisyon. Maayos din ang pagsulong ng 5 manlalaro sa round robin. Pagkaraan ng 10 araw, natapos na ang round robin, at ang natitirang mga kalahok mula sa Monster Academy at Shrek Academy ay pumasok lahat sa huling yugto, at ang knockout competition ay malapit nang magsimula muli. Ang bawat panalo o pagkatalo ay may kaugnayan sa panghuling ranggo ng lahat ng kalahok na koponan. Ang solong pagkatalo, walang puwang para sa pagmamaniobra, para sa lahat, ang malaking presyon ay lumitaw din. Ang mga individual na laban ay ang 64 na round, ang 2-on-2 ay ang 32 round, at mayroon lamang 16 na koponan na papasok sa huling yugto ng labanan ng koponan. Ngunit ito talaga ang huling nagpasya kung sino ang kampyon. Ang pagpasok sa knockout stage ay iba sa nakaraang laro. Ang mga knockout na laban ay hindi pagsasama-samahin, ngunit magiging isa sa isang individual na laban. Matapos matukoy ang kampyon, magsisimula ang 2-on-2, at pagkatapos ng 2-on-2 ay ang huling laban ng koponan. Ang dahilan para sa pag-aayos na ito ay mayroong maraming makapangyarihang mga manlalaro na kasali sa maraming mga kompetisyon. Sa kasong ito, upang matiyak ang pagiging patas at katarungan ng laro, ngunit din para sa mga manlalaro na ibigay ang kanilang pinakamalakas na lakas sa laro. Ang ganitong kompetisyon ang pinakaangkop. Ang 64 na round ay nabubunot pa rin ng lottery. Ang una sa bawat grupo ang magiging seeded player at magkakaroon ng priority sa unang round.
Hindi si Tang Wulan ang numero 1 sa kanilang grupo dahil, sa laban kay Dai Yan, kusang loob niyang isinuko ang laro dahil nakagarantiya na niya ang isang qualifying spot sa oras na iyon. Dahil din sa pagsasanay na ito, kinutya pa nga ng mga tao ng Star Luo Empire ang koponan ng Shrek. Ngunit si Tang Wulan ay pareho pa rin sa akin, iginigiit lang ito. Pagsapit ng gabi, ang Xingluo Royal Hotel. Bukas ay magsisimula ang huling yugto ng laro. Ang signature sheet ay lumabas ngayon, lahat ay lalabas ng todo, ngunit bigyang pansin din ang kaligtasan. Sabi ni Tang Wulan kina Yuanan Yahui at XEXE. Sa oras na ito, bilang karagdagan sa kanilang tatlo, sina Guyu, Xu Xiaoyan, at Le Zhenghao ay nasa silid din. Tinulungan ni Xu Lizhi si Ye Xinglan sa paggawa ng battle armor. Sa katunayan, ang katawan ni Le Zhenghao ay naka-recover na, ngunit ang kanyang mga buto ay nabali, at nangangailangan ng oras upang ganap na lumaki. Namiss niya ang 2-on-2, pero nagawa pa rin niyang kumilos sa finals ng team fight. Pagkatapos ng labanan kay Long Yu sa araw na iyon, ang buong kalagayan ng buong tao ni Le Zhenghao ay sumailalim sa ilang mga pagbabago, at hindi siya nasaroon ng loob, ngunit ang buong tao ay lumilitaw na mas malalim. Nakaupo doon, si Tang Wulan ay mukhang napakatahimik, na may pigil na diwa, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng matayog na kawalan ng paggalaw. Sa pag-angat ng kanyang lakas, lalo siyang naging kapitan. Matagal nang nabasa ni XEXE ang signature sheet, sayang at wala akong nakilalang tao sa Monster Academy, kung hindi ay papatayin ko sila. Lumahok ang Monster Academy sa one-on-one na kompetisyon, at mayroong dalawang manlalaro mula sa Agile Attack Department. Inaabangan ni XEXE ang pagkakabangga nila. Tumingin si Tang Wulan kay Yuanan, mag-ingat ka bukas. Sa unang round ng draw sa huling yugto, si Yuan Yahui ang may pinakamasamang kapalaran. Ang kalaban na iginuhit niya ay isa sa dalawang maliksi na pang-espiritu ng pag-atake ng Monster Academy. Ang sariling kalaban ni Tang Wulan ay hindi masama, siya ay isang ordinaryong Soul Master. Oo. Si Yuanan Yahui ay same time na nagsabi, na obserbahan ko ang kanyang laro, at gagawin ko ang aking makakaya. Ang laro ay umunlad sa huling yugto, at ang susunod na banggaan sa Monster Academy ay hindi maiiwasan, at sa wakas ay oras na upang subukan ang mga ito. Sinabi ni Tang Wulan, may naobserbahan akong mabuti noon, pag-aralan natin ang mga target na taktika. Nag-brainstorm din ang lahat. Tumayo si Guyu, pinapanood si Tang Wulan at same time na tinutulungan si Yuanan Yahui na suriin ang kalaban at ayusin ang ilang target na taktika, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo walang laman. Bahagyang hinawakan ni Xu Xiaoyan si Guyu sa tabi niya, Sister Yu, ano bang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Palagi akong nakaramdam ng kaunting kawalan. Ang awkward ba sa kapitan? Gayunpaman, abala ang lahat sa pagsasanay araw-araw, kahit na awkward. Wala kang ganitong oras, tama. Sumulyap si Guyube sa kanya, bigyang pansin ang iyong mga alalahanin, kinakaharap natin ngayon ang parehong kaaway at nakikipaglaban sa makapangyarihang mga kaaway. Humalaklak si Xu Xiaoyan, sa katunayan, napakaganda na maabot natin ang antas na ito. Kung tutusin, ito ay isang hindi patas na laban. Kahit na matalo tayo, hindi tayo masisisi ng akademya sa anuman, ngunit iba ang pagsusuri. Hindi mo ba nahanap? Hindi pa nagpakita sina Lao Kai at Teacher Wu, I see. Sinadya nila ito, para lang sanayin. Gulat na napatingin sa kanya si Guyu, malinaw mo itong nakikita. Pero kahit na ganoon, kailangan nating subukan ang lahat para manalo. Kinagat ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga labi at sinabing, syempre. Sa palagay ko lang ay medyo nagbago ang lahat sa panahong ito. Pagkatapos na matalo si Zhenghao sa laro, tila naging introvert siya. Bukod sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat, araw-araw ay pagsasanay. Hindi ako makapagsalita ng kaunti, at ito ay lubos na naiiba sa naunang tulala. Ang kapitan ay naging mas kalmado sa mga tao noon, ang kapitan ay naging mas kalmado kaysa sa dati, siya ay naging kalmado kay Soch. Madali, ngunit hindi ka ba nag-aalala tungkol sa kanya? Walang pakialam na ngumiti si Guyu, masyado mong minamaliit siya. Si Wulan ay palaging ang uri ng tao na ang pressure ay mas malaki ang rebound, mas malaki ang rebound. Ang panlabas na pressure ay magpapalakas lamang sa kanya. Hindi siya masyadong maaapektuhan nito. Nagkibit balikat si Xu Xiaoyan, anyway, mas gusto ko pa rin ang human captain. Gayunpaman, walang paraan sa ganitong sitwasyon ngayon. Mas matutulungan mo siya. Oo. Bahagyang tumanggo si Guyu. Okay, yun lang. Lahat, mag-dinner tayo. Tinulungan ni Tang Wulan si Yuan Yahui na suriin ang kalaban, at oras na para sa hapunan. Captain, kumusta ka? Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan na magtanong ng kunin ni Tang Wulan ang kanyang jacket. Well, hindi ko kasama lahat ngayon, lalabas ako. May something. Pagkatapos magsalita, nauna na siyang maglakad. Bumulong si Xu Xiaoyan sa tenga ni Guyu, nakakapagtataka, na mismo ba ang pinakamahalagang oras ng pagkain? Okay lang si Captain. Hindi umimik si Guyu, ngunit tahimik na sumunod sa likod at lumabas. Bilang karagdagan sa Xingluo Royal Hotel, sumakay si Tang Wulan ng Soul-guided taxi. Saan ka pupunta? Tanong ng driver. Punong tanggapan ng Tangmen.
Sabi ni Tang Wulan. Okay. Panay ang takbo ng taxi sa kalsada. Sa oras na ito, ang kalangitan ay ganap na madilim, at ang mga kalye ay maliwanag na naiilawan. Ang mga taong naging abala sa trabaho sa loob ng isang araw ay sa wakas ay pumasok sa kanilang sariling oras. Pagtingin sa labas, si Tang Wulan ay medyo bakante. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na ito. Ang makapag-isip ng wala, minsan ito ay talagang isang uri ng kaligayahan. Sa ngayon ay nasa ganitong estado siya. Medyo mabagal ang traffic dahil sobrang daming pedestrian at sasakyan sa kalsada. Matapos tuluyang makalabas sa downtown area, ang bilis naman. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo at isinuot ang kanyang fighter mask. Kasabay nito, inilabas niya ang puting level fighter's cloak. Ang punong tanggapan ng Tangmen ay napakasigla rin sa oras na ito, at mayroong walang katapusang daloy ng mga tao sa harap nito. Pagkababa ng sasakyan, isinuot ni Tang Wulan ang kanyang balabal sa kanyang likod, isinuot ang kanyang hood, at humakbang papasok. Nang makita ang kanyang pananamit na ganito, ang mga taong pumapasok at umaalis sa Tang sect ay hindi napigil ang magpakita ng inggit at paggalang. Alam ng sinumang may kaunting alam tungkol sa Tang sect kung ano ang ibig sabihin ng gayong kasuotan. Fighting Soul Hall, iyon ang pinaka-core hall ng Tang sect, ang kahalagahan nito ay hindi na nakatago sa ilalim ng hall. Ito ang may pinakamalakas na lakas sa tatlong panloob na simbahan. Bagamat ang bulwagan ng pagsamba sa loob ng tatlong bulwagan ang pinakamataas na ranggo, halos lahat ng miyembro ng bulwagan ng pagsamba ay nagmula sa duhuntang. Kahit na ito ay isang puting antas na manlalaban, lahat ito ay kumakatawan sa katayuan. Lalo na nang makita ng ilang mga alagad sa labas ang damit ni Tang Wulan, hindi na itago ang inggit sa kanilang mga mata. Walang paraan para ma-promote si Duhuntang sa pamamagitan ng pagkumpleto ng misyon. Tanging ang Duhuntang lamang ang makakapili nito ng mag-isa. Sa makatuwid, walang ibang paraan para makasali sa Duhuntang maliban sa pabor. Pero sa totoo lang, kapag pumili ng manlalaban, talent man, lakas, o karakter, kailangan itong dumaan sa napakahigpit na screening bago tuluyang magpasya kung gagawin siyang miyembro ng Fighting Hall. Pagkaraang dumating sa huling pagkakataon, nagkaroon din si Tang Wulan ng tiyak na pagkakaunawa sa punong tanggapan ng Tangmen sa Starluo City noong panahong iyon, hindi bababa sa hindi katulad noong huling pagkakataon na wala siyang alam na lugar pagkatapos pumasok. Direkta siyang pumunta sa lugar na nakatuon sa pag-redeem ng mga puntos ng kontribusyon. Ang sukat dito ay mas malaki kaysa sa punong tanggapan ng Tangmen sa Shrek City. Ang mga malalaking screen ay patuloy na tumatalo sa iba't ibang mga salita at numero, at iba't ibang mga item na maaaring ipagpalit ay ipinapakita sa kanila. Ang mga bagay na maaaring palitan ay nahahati sa maraming kategorya, kabilang ang mga lihim ng pagsasanay, gabay sa kaluluwa, mga bihirang metal, mecha, at iba pa. Natagpuan ni Tang Wulan ang lugar upang makipagpalitan ng mga espiritual na bagay at maingat na naghanap. Maaari talaga siyang pumili ng isang auction house, ngunit dahil ang isang auction house ay masyadong matagal, ang presyo ng isa ay talagang mas mahal kaysa sa Tangmen, at maaaring hindi posible na makahanap ng magagandang bagay. Mayroon pa ring hindi tiyak na mga kadahilanan sa presyo. Sa makatuwid, sa palagay niya pagkatapos noon, naramdaman kong ito ang pinakamaasahang pumunta sa Tang sect. Piliin ang paghahanap, pagkatapos ay ang espiritu, ipasok ang keyword, 1 iyan. Nang magsimula ang paghahanap, nagsimulang tumalo ng mga hilera ng data, at same time itong hinanap ni Tang Wulan. Napakaraming data, karapat-dapat itong maging punong tanggapan ng Tang sect ng Starluo Empire, at maging ang mga uri ng 10,000 years, artifacts ay napakakomplikado, nag-atubili siyang nagdagdag muli ng keyword at muling naghanap. 1 Ian Dragon Scale Fruit. Sa pagkakataong ito, ang mga resulta ay biglang naging mas kaunti, hindi nagtagal, isang kabuoang 11 resulta ng paghahanap ang lumitaw. Ang unang linya ay, 1 Ian Dragon Scale Fruit, Year, 10,600 years, Exchange Price, 21,000 contribution points. Ang pangalawang linya ay, 1 Ian Dragon Scale Fruit, Year, 11,500 years, Exchange Price, 22,300 contribution points. Ang huling linya, 1 Ian Dragon Scale Prutas, taon, 77,800 taon, exchange presyo, 340,000 Lukan kontribusyon puntos. Nang makita niya ang huling linya, halatang nakalunok ng laway si Tang Wulan. Magandang bagay. Isa itong dragon scale fruit na malapit na sa 100,000 taong gulang. Hindi ko inaasahan na dito ito matatagpuan sa punong tanggapan ng Tangmen. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahal upang ipagpalit. Bumalik ang mga mata niya sa unang linya. Ang mga puntos ng kontribusyon ng Tang sect na naipon niya, kasama ang mga reward na puntos ng kontribusyon na natanggap niya mula sa huling pagkakataong lumahok siya sa misyon ng Battle of Souls Hall, maliban sa pagpapalitan ng mahiwagang mga kamay ng Jade, ang natitirang mga puntos ng kontribusyon ay halos hindi sapat upang tabyusan ang unang 10,000 taon na Dragon Scale Fruit. Yun nga lang, mas maganda ang meron kaysa wala. Nag-click si Tang Wulan para pumili, at pagkatapos ay ginamit ang identity badge ng kanyang Tang sect para kumpirmahin at bayaran ang mga kontribusyon na puntos.
Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay, at magtatagal para maipadala niya ang kanyang 10,000 taon ng pangunawa. Nagpatuloy lang siya sa paghahanap, nag-ugat si Juan Ian Qingyo. Sa pagkakataong ito, mayroon lamang 3 resulta ng paghahanap. Ang unang linya, Juan Ian Sapphire Root, year, 13,900 years, exchange price, 43,500 contribution points. Ang pangalawang linya, Juan Ian Sapphire Root, taon, 21,600 taon, presyo ng palitan, 100,000 at 10,000 puntos ng kontribusyon. Ang ikatlong linya, Juan Ian Sapphire Root, taon, 54,000 taon, presyo ng palitan, 315,000 puntos ng kontribusyon. Maliban sa unang linya, ang mga sumusunod ay mga astronomical na numero. Maging ang 40,000 kontribusyon na puntos sa unang hanay ay malayong mabayaran ni Tang Wulan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tinataka ng Golden Dragon King ang ika-6 na layer, demand, 4 na uri ng mga artifact ng walang hanggang buhay, isa sa mga ito ay ang walang hanggang Dragon Scale Fruit, at gayon din ang walang hanggang ugat ng Sepiro. Ngunit walang duda na sa kanyang kasalukuyang mga mapagkukunan sa pananalapi, talagang mahirap makuha ang sapat na mga espiritual na bagay na ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, natagpuan ni Tang Wulan ang isang staff ng Tang Sect. Hello, gusto kong magtanong, maaari ba akong magbenta ng ilang mahahalagang materyales sa ating Tang Sect, saan ako pwede? Magalang na sinabi ng kawani, mahal na mga puting mandirigma, mangyaring pumunta sa sentro ng pagsusuri upang suriin ang mga bagay na ibinebenta. May mga miyembro ng kawani doon upang sabihin sa iyo kung paano ito gagawin. Sa ngayon, ang tauhan na ito ay si Tang Wulan ang nagdirekta ng direksyon ng assessment center. Hindi nagmamadaling pumunta si Tang Wulan. Matapos may hatid ang kanyang Juan Ian Dragon Scale Fruit, iniligpit niya ang Dragon Scale Fruit at pagkatapos ay pumunta sa assessment center. Ang assessment center ay isang napakalawak na lobby. Ang loob ay parang isang malaking bodega na maraming tauhan na abala. Ang mga pakinabang ng mga mandirigma ay nahayag sa oras na ito, at ang mga mandirigma ay may prioridad sa anumang lugar sa loob ng Tang Sect. Nagkataon lang na walang ibang manlalaban sa pila sa harapan. Sa sandaling pumasok si Tang Wulan sa pinto, isang espesyal na staff ng Tang Sect ang nag-imbite sa kanya sa harapan, na-verify ang kanyang fighter badge, at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Excuse me, ano ang maitutulong ko sa iyo? Nakangiting tanong ng staff. Nag-alinlangan si Tang Wulan, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin, at sinabing, mayroon akong nasirang itim na mecha dito. Gusto kong ibenta ito sa Zhangmen. Mangyaring tulungan akong suriin kung gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang maaaring palitan. Black level mecha. Bakas sa mga mata ng staff ang pagkagulat. Maraming tao ang pumupunta sa evaluation center para magbenta ng kung ano-ano, at marami sa kanila ang nag-e-evaluate, pero kung gusto mong magbenta ng black level mechas, bihira lang, at least hindi pa niya nakita. Ang itim na mecha ay isang super mecha, pangalawa lamang sa pulang Diyos na mecha. Ang halaga nito ay hindi makalkula. Ang mga materyales lamang ay hindi alam kung gaano ito kamahal. Kung ang isang mecha division ay makakagawa ng sarili niyang black level mecha, pahahalagahan niya ang kanyang buhay. Tumango si Tang Wulan at sinabing, kaya mo ba? Siyempre kaya mo. Nagising na ang staff sa oras na ito at nagmamadaling sinabi. Samahan mo ako dito. Inimbitahan ng staff si Tang Wulan sa isang bakanteng lugar. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at pinakawalan ng black level mecha ng Green Skull Resistance Organization mula sa kanyang storage ring. Sa katunayan, ang pinsala ng mecha na ito ay hindi masyadong malubha, ngunit ang posisyon ng driver ay natusok ng mga Golden Dragon Claws, at karamihan sa mga sistema ay buo. Kung hindi dahil sa mga kondisyon sa Xingluo Hotel, sinubukan ni Tang Wulan na ayusin ito. Ang mga kawani ng Tangmen Evaluation Center ay napaka-propesyonal, at hindi nagtagal ay dumating ang ilang mecha repairer upang suriin ang buong black level na mecha. Ang ibang mga disipulo ng Tang Sect na naghihintay sa pila ay mukhang tanga. May mga black level mecha talaga, at mukhang kompleto pa rin ang black level mecha na ito. Bagamat ang bawat high-end na mech ay iniangkop sa sarili nitong sitwasyon at hindi masyadong angkop para sa ibang tao, ang ganitong uri ng humanoid mech ay mayroon pa ring ilang mga pagkakatulad. Gumawa ng ilang mga pagbabago para sa iyong sariling paggamit. Ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa muling paggawa. Hindi alam ng black level mecha kung gaano ito kadali. Ito ay isang magandang bagay na hindi masusukat ng halaga. May nagbenta talaga. Lumapit kay Tang Wulan ang isang matandang staff, ibebenta mo ba talaga itong black level mecha kay Zhangmen? Tumango si Tang Wulan na may mapait na ngiti, oo, kulang ako sa mga kontribusyon, kung hindi, ayaw kong magbenta. Tumango ang matanda, sayang. Napakaganda ng kalidad ng mecha na ito, at itinuturing na kumpleto ang preserbasyon. May logo ito ng Green Skull Resistance Organization. Dapat ito ang iyong trepeo. Nakakamangha. Sinabi ni Tang Wulan, huwag kang maglakas loob na maging ito ay isang katakataka lamang. Paumanhin, gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang maaaring matansya ng mecha na ito.
Sinabi ng matandang lalaki, karaniwan, ang isang black level na mecha ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 300,000 na mga kontribusyon na puntos, at ang isang humanoid mecha ay higit pa. Gayunpaman, ang isa sa iyong mga mecha ay nasira. Bilang karagdagan, ito ay ang anti-organisasyon na bagay ng The Green Skull ay may sarili nitong sistema ng pagsira sa sarili. Napakahirap baguhin o buwagin ito. Alam mo rin na ang pagbebenta ng mga bagay sa evaluation center, lahat sila ay kalkulado ng may diskwento, kaya naman, para sa black level na mecha na ito, 100,000 puntos ng kontribusyon ang maaari nating ibigay dahil ikaw ay isang manlalaban sa antas ng puti, maaari mong taasan ito ng 10%, ibig sabihin, ito ang pinakamataas na presyo. Nakaramdam ng sakit si Tang Wulan nang marinig niya ito. Kung may choice man siya, ayaw niya talagang ibenta itong black level mecha. Gayunpaman, ngayon ay hindi niya mapigilan. Para sa ilang bagay, kailangan niyang maghanda ng maaga. Siyempre, ang mecha na ito ay dapat na isang uri ng santukan, ngunit walang armas. Kung mahahanap mo ang armas nito, maaari kaming magdagdag ng 20,000 puntos ng kontribusyon sa iyo. Umiling si Tang Wulan, hindi, tulad ng sinabi mo, ang 100,000 ay 100,000. Hindi natin ito maibibigay kay Tang Wulan, kapaki-pakinabang pa rin kung iingatan ito ni Tang Wulan. Hindi naging komplikado ang pamamaraan ng handover. Di nagtagal, ang sect card ni Tang Wulan ay nagkaroon ng 110,000 karagdagang kontribusyon na puntos. Para sa kanya, ito ang pinakamalaking kontribusyon na nakuha niya pagkatapos sumali sa Tang sect. Matapos kunin ang mga kontribusyon, muli siyang bumalik sa exchange center, at walang pag-aalinlangan, ipinagpalat niya ang pinakamurang takong ng 1 Ian Jade. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paghahanap, at gumugol ng higit sa 50,000 kontribusyon na puntos kapalit ng isang uri ng artifact ng buhay na walang hanggan. Kulang pa ito sa huli, isang bote ng dugo mula sa 10,000-year Dragon Soul Beast. Sa oras na ito, wala pang 20,000 ang kontribusyon ni Tang Wulan. Nagkaroon lang siya ng ilang mga flok sa kanyang puso ngayon, umaasa na ang dugo ng 10,000-year Dragon Soul Beast ay hindi masyadong mahal. Lumilitaw ang mga resulta ng paghahanap, ang unang linya, isang bote ng 10,000 taon at 5 elemento ng dugo ng dragon, taon, 11,600 taon, presyo ng palitan, 48,000 puntos ng kontribusyon. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay naging matigas kaagad, 48,000 puntos ng kontribusyon, na higit sa 20,000 puntos ng kontribusyon. Bagamat mayroon pa siyang mahahalagang bagay sa kanyang katawan, may mga bagay na hindi maipagbibili. Karamihan sa forged metal at melt forged metal ay ibinibigay sa mga kasosyo, at ang ilan sa mga natitira ay mas mababa ang kalidad. Bagaman maaari silang palitan ng mga puntos ng kontribusyon, tiyak na hindi ito maaaring palitan ng labis. Buti na lang may oras pa. Kumuha muna ng ilang gawaing pang-forging upang maipan. Sa antas ng espiritual na forging, ang bawat piraso ng espiritual na forging metal, lalo na ang espiritual na forging metal na may spiritual alloy, ay maaaring palitan ng napakaraming kontribusyon na puntos. Inalis ni Tang Wulan ang 3 spirit object na kanyang ipinagpalit, at pagkatapos makatanggap ng ilan pang gawain, sumakay siya pabalik sa taxi na ginagabayan ng kaluluwa. Sa pagbabalik, ang puso ni Tang Wulan ay sumabog sa sakit. Para sa isang kuripot na tao, ang pagkawala ng pera ay ang pinaka-hindi mabata. Ang itim kong mecha. Nagdadalamati si Tang Wulan sa kanyang puso. Kung may sapat na oras para ay disassemble niya ang bagay na ito, ang mga mahahalagang metal at ang core magic circle lang ang magbebenta ng puntong ito ng kontribusyon. Gayunpaman, medyo maswerte rin siya. Hindi niya alam in advance na may isang self-destructing device sa black level mecha na ito. Kapag na-activate na ang self-destructing device, malaki ang posibilidad na ito ay magiging dead end. Sa pag-iisip tungkol dito, gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Sobra. Hindi. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Tang Wulan ang isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Matandang Tang. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at biglang nakita si Old Tang sa kanyang espiritual na mundo. Mula kay Old Tang, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang kaseryosohan. Wulan, ramdam ko ang sabik mong kalooban, ngunit hindi. Ang Golden Dragon King Seal ay hindi biro. Maaari mong dagdagan ang iyong pisikal na lakas sa nakaraang panahon upang matagumpay na maipasa ang pagsubok sa ikalimang selyo. Mabuti ito. Gayunpaman, hindi mo dapat subukang tumawid kaagad, direkta itong maglalagay sa iyong buhay sa panganib. Sabi ni Old Tang sa malalim na boses. Natahimik si Tang Wulan. Malinaw na alam ni Old Tang kung ano ang iniisip niya. Ngunit, kung hindi, natatakot akong hindi ko matalo ang aking kalaban. Old Tang, pagkatapos ng pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng ontolohiya, ang aking katawan ay mas malakas kaysa dati. Kahit na masira ko ang ika-6 na selyo, dapat kong mahawakan ito, tingnan mo, gaano ako kaluwag nang masira ko ang ika-5 selyo. Sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya upang gawing mas magaan ang kanyang boses. Hindi ito maaaring kalkulahin ng ganoon. Una sa lahat, ang Golden Dragon King na si Jinghua ay nagdala sa iyo pagkatapos ng bawat seal breakthrough ng Golden Dragon King ay isang geometric multiplier, na may malaking epekto sa iyong katawan.
Bagamat ito ay magdadala sa iyo ng malakas na lakas, ngunit ito ay magiging isang hakbang na mas malapit sa parehong oras. Banta ang iyong buhay. Ang kailangan mo ay higit na akumulasyon at mas malakas na lakas. Ang susunod na siyam na layer ay ang iyong tunay na paglalakbay sa impyerno. Ang dapat mong gawin ay upang maantala ang oras ng pambihirang tagumpay ng unang siyam na mga layer hanggat maaari at bigyan ang iyong sarili ng mas maraming paghahanda. Natigilan si Tangwulan, ibig mong sabihin, pagkatapos ng ikasyam na antas, magiging mas mahirap para sa selyo na masira. Mataimtim na sinabi ni Old Tang, ang siyam na layer sa harap ay enerhiya lamang ng mga sulok at sulok ng bloodline ng Golden Dragon King, hindi ang orihinal na kapangyarihan nito, at ang likod na siyam na layer ay ang pinakadalisay na orihinal na kapangyarihan nito. Mas mabuting makakaya mo ang cultivation base na umabot sa title Daoluo level, at pagkatapos ay magsisimulang masira ang susunod na siyam na layer ng pagiging, at ngayon lang ay magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon, at magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon. Nasira mo na ang 5 seal, napakabilis na noon. Hindi ko hahayaan na masira mo ang ika-5 layer ng selyo kapag naabot na ng katawan mo ang sapat na lakas, dapat mong hayaan ang pag-agos ng mag-isa. Pagkatapos ng oras, sa loob ng 3 taon, kailangan mong lampasan ang ika-7 layer sa susunod na 2 palapag, kailangan mong kumpletuhin ang tagumpay bago ang edad na 25 taong gulang, kailangan mong kumpletuhin ang lahat ng mga tagumpay sa unang 9 na palapag. At sa edad na 25, maaabot mo ba ang title Daoluo level cultivation base? Tinanong si Tangwulan, walang duda, ito ay halos imposible. Sa isang henyo na tulad ni Long Yu, ang pag-abot sa ika-6 na singsing sa edad na 20 taong gulang ay napaka-hindi kapanipaniwala, at ang 9 na singsing sa edad na 25 ay syempre mas imposible para sa kanya. Maliban kung ito ay itinataguyod ng ilang mga supernatural na kayamanan, ngunit sa kasong iyon, ang pundasyon ay hindi matatag. Laro lang yan. Mas mahalaga ang matalo sa laro, o mas mahalaga ang pagkawala ng buhay mo. Hindi mo ba naiintindihan kung alin ang mas mahalaga? Matigas na sabi ni Old Tang. Hindi makapagsalita si Tangwulan. Okay, iwaksi ang iyong mga iniisip. Hindi mahalaga kung ang mga ganitong uri ng espiritual na mga bagay ay inihanda ng maaga, mabilis kang makalusot sa harap, ngunit bumili rin ng ilang oras para sa likod. Ngunit hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon, at pagkatapos ay masira ang ika-6 na layer. Sa ganitong paraan maaari kang bumili ng mas maraming oras sa iyong sarili. Batay sa iyong kasalukuyang bilis ng paglilinang at ang paggising ng Blue Emperor ay posible na maabot mo ang 30 taong gulang, kapag naabot mo na ang Silver Emperor. Daoluo level kung kaya, kailangan mong magsikap bago iyon, huwag kumpletuhin ang pambihirang tagumpay ng unang 9 na layer. Iyan ang dulo ng boses ni Old Tang. Nang muling imulat ni Tangwulan ang kanyang mga mata, hindi niya napigil ang sumimangot ng malalim. Oo, hindi niya tiniis ang sakit ng pagsira sa selyo ng 1 o 2 beses. Sa pilitang paglusot sa napakaraming sekwele, tila hindi talaga siya maaaring maging impulsive. Alam kong hindi ako magbebenta ng mga itim na mecha. Ano, nawala. Pagbalik niya sa hotel, naramdaman ni Tangwulan na ang kanyang buong pagkatao ay hindi mabuti, kalimutan ito, tumalikod at magmadali upang tapusin ang gawaing pang-forging at makakuha ng mas maraming kontribusyon na puntos. Ang mga salita ni Old Tang ay parang isang banal na kaliwanagan, na naging dahilan upang iwaksi niya ang ideya ng pagtama sa ika-6 na selyo sa maikling panahon. Ipagpatuloy lang ang pagsasanay. Ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition ay nasa huling yugto. Ngayon ang mga scalper ticket sa labas ay na-fired sa higit sa 4 na beses sa orihinal na pamasahe, at mayroon pa ring sitwasyon kung saan walang pamilihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3 taon na kaganapan sa Star Luo Empire, at ang kapaligiran sa eksena ay talagang masyadong mainit. Iba ang knockout sa mga nakaraang laro. Pagpasok sa knockout stage, ang buong Xingluo Stadium ay hindi na magdaraos ng maraming laro sa parehong oras. Sa malaking stadium, mayroon lamang isang talahanayan ng laro, na mas malaki kaysa dati. Nakaramdam ng sakit si Tangwulan nang marinig niya ito. Kung may choice man siya, ayaw niya talagang ibenta itong black level mecha. Gayunpaman, ngayon ay hindi niya mapigilan. Para sa ilang bagay, kailangan niyang maghanda ng maaga. Siyempre, ang mecha na ito ay dapat na isang uri ng santukan, ngunit walang armas. Kung mahahanap mo ang armas nito, maaari kaming magdagdag ng 20,000 puntos ng kontribusyon sa iyo. Umiling si Tangwulan, hindi, tulad ng sinabi mo, ang 100,000 ay 100,000. Hindi natin ito maibibigay kay Tangwulan, kapaki-pakinabang pa rin kung iingatan ito ni Tangwulan. Hindi naging komplikado ang pamamaraan ng handover. Di nagtagal, ang sect card ni Tangwulan ay nagkaroon ng 110,000 karagdagang kontribusyon na puntos. Para sa kanya, ito ang pinakamalaking kontribusyon na nakuha niya pagkatapos sumali sa Tang sect. Matapos kunin ang mga kontribusyon, muli siyang bumalik sa exchange center, at walang pag-aalinlangan, ipinagpalat niya ang pinakamurang takong ng 1 Ian Jade. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paghahanap, at gumugol ng higit sa 50,000 kontribusyon na puntos kapalit ng isang uri ng artifact ng buhay na walang hanggan. Kulang pa ito sa huli, isang bote ng dugo mula sa 10,000-year Dragon Soul Beast.
Sa oras na ito, wala pang 20,000 ang kontribusyon ni Tang Wulan. Nagkaroon lang siya ng ilang mga flok sa kanyang puso ngayon, umaasa na ang dugo ng 10,000-year Dragon Soul Beast ay hindi masyadong mahal. Lumilitaw ang mga resulta ng paghahanap, ang unang linya, isang bote ng 10,000 taon at 5 elemento ng dugo ng dragon, taon, 11,600 taon, presyo ng palitan, 48,000 puntos ng kontribusyon. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay naging matigas kaagad, 48,000 puntos ng kontribusyon, na higit sa 20,000 puntos ng kontribusyon. Bagamat mayroon pa siyang mahahalagang bagay sa kanyang katawan, may mga bagay na hindi maipagbibili. Karamihan sa forged metal at melt forged metal ay ibinibigay sa mga kasosyo, at ang ilan sa mga natitira ay mas mababa ang kalidad. Bagaman maaari silang palitan ng mga puntos ng kontribusyon, tiyak na hindi ito maaaring palitan ng labis. Buti na lang may oras pa. Kumuha muna ng ilang gawaing pang-forging upang maipon. Sa antas ng espiritual na forging, ang bawat piraso ng espiritual na forging metal, lalo na ang espiritual na forging metal na may spiritual alloy, ay maaaring palitan ng napakaraming kontribusyon na puntos. Inalis ni Tang Wulan ang 3 spirit object na kanyang ipinagpalit, at pagkatapos makatanggap ng ilan pang gawain, sumakay siya pabalik sa taxi na ginagabayan ng kaluluwa. Sa pagbabalik, ang puso ni Tang Wulan ay sumabog sa sakit. Para sa isang kuripot na tao, ang pagkawala ng pera ay ang pinaka-hindi mabata. Ang itim kong meka. Nagdadalamati si Tang Wulan sa kanyang puso. Kung may sapat na oras para i-disassemble niya ang bagay na ito, ang mga mahahalagang metal at ang core magic circle lang ang magbebenta ng puntong ito ng kontribusyon. Gayunpaman, medyo maswerte rin siya. Hindi niya alam in advance na may isang self-destructing device sa black level mecha na ito. Kapag na-activate na ang self-destructing device, malaki ang posibilidad na ito ay magiging dead end. Sa pag-iisip tungkol dito, gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Sobra. Hindi. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Tang Wulan ang isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Matandang Tang. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at biglang nakita si Old Tang sa kanyang espiritual na mundo. Mula kay Old Tang, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang kaseryosohan. Wulan, ramdam ko ang sabik mong kalooban, ngunit hindi. Ang Golden Dragon King Seal ay hindi biro. Maaari mong dagdagan ang iyong pisikal na lakas sa nakaraang panahon upang matagumpay na maipasa ang pagsubok sa ikalimang selyo. Mabuti ito. Gayunpaman, hindi mo dapat subukang tumawid kaagad, direkta itong maglalagay sa iyong buhay sa panganib. Sabi ni Old Tang sa malalim na boses. Natahimik si Tang Wulan. Malinaw na alam ni Old Tang kung ano ang iniisip niya. Ngunit, kung hindi, natatakot akong hindi ko matalo ang aking kalaban. Old Tang, pagkatapos ng pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng ontolohiya, ang aking katawan ay mas malakas kaysa dati. Kahit na masira ko ang ika-6 na selyo, dapat kong mahawakan ito, tingnan mo, gaano ako kaluwag nang masira ko ang ika-5 selyo. Sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya upang gawing mas magaan ang kanyang boses. Hindi ito maaaring kalkulahin ng ganoon. Una sa lahat, ang Golden Dragon King na si Jinghua ay nagdala sa iyo pagkatapos ng bawat seal breakthrough ng Golden Dragon King ay isang geometric multiplier, na may malaking epekto sa iyong katawan. Bagamat ito ay magdadala sa iyo ng malakas na lakas, ngunit ito ay magiging isang hakbang na mas malapit sa parehong oras. Banta ang iyong buhay. Ang kailangan mo ay higit na akumulasyon at mas malakas na lakas. Ang susunod na siyam na layer ay ang iyong tunay na paglalakbay sa impyerno. Ang dapat mong gawin ay upang maantala ang oras ng pambihirang tagumpay ng unang siyam na mga layer hanggat maaari at bigyan ang iyong sarili ng mas maraming paghahanda. Natigilan si Tang Wulan, ibig mong sabihin, pagkatapos ng ika-siyam na antas, magiging mas mahirap para sa selyo na masira. Mataimtim na sinabi ni Old Tang, ang siyam na layer sa harap ay enerhiya lamang ng mga sulok at sulok ng bloodline ng Golden Dragon King, hindi ang orihinal na kapangyarihan nito, at ang likod na siyam na layer ay ang pinakadalisay na orihinal na kapangyarihan nito. Mas mabuting makakaya mo ang cultivation base na umabot sa title Daoluo level, at pagkatapos ay magsisimulang masira ang susunod na siyam na layer ng pagiging, at ngayon lang ay magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon, at magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon. Nasira mo na ang 5 seal, napakabilis na noon. Hindi ko hahayaan na masira mo ang ika-5 layer ng selyo kapag naabot na ng katawan mo ang sapat na lakas, dapat mong hayaan ang pag-agos ng mag-isa. Pagkatapos ng oras, sa loob ng 3 taon, kailangan mong lampasan ang ika-7 layer sa susunod na 2 palapag, kailangan mong kumpletuhin ang tagumpay bago ang edad na 25 taong gulang, kailangan mong kumpletuhin ang lahat ng mga tagumpay sa unang 9 na palapag. At sa edad na 25, maaabot mo ba ang title Daoluo level cultivation base? Tinanong si Tang Wulan, walang duda, ito ay halos imposible. Sa isang henyo na tulad ni Long Yu, ang pag-abot sa ika-6 na singsing sa edad na 20 taong gulang ay napaka-hindi kapanipaniwala, at ang 9 na singsing sa edad na 25 ay syempre mas imposible para sa kanya. Maliban kung ito ay itinataguyod ng ilang mga supernatural na kayamanan, ngunit sa kasong iyon, ang pundasyon ay hindi matatag. Laro lang yan.
Mas mahalaga ang matalo sa laro, o mas mahalaga ang pagkawala ng buhay mo? Hindi mo ba naiintindihan kung alin ang mas mahalaga? Matigas na sabi ni Old Tang. Hindi makapagsalita si Tang Wulan. Okay, iwaksi ang iyong mga iniisip. Hindi mahalaga kung ang mga ganitong uri ng espiritual na mga bagay ay inihanda ng maaga, mabilis kang makalusot sa harap, ngunit bumili rin ng ilang oras para sa likod. Ngunit hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon, at pagkatapos ay masira ang ika-6 na layer. Sa ganitong paraan maaari kang bumili ng mas maraming oras sa iyong sarili. Batay sa iyong kasalukuyang bilis ng paglilinang at ang paggising ng Blue Emperor ay posible na maabot mo ang 30 taong gulang, kapag naabot mo na ang Silver Emperor. Daoluo level kung kaya, kailangan mong magsikap bago iyon, huwag kumpletuhin ang pambihirang tagumpay ng unang 9 na layer. Iyan ang dulo ng boses ni Old Tang. Nang muling imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, hindi niya napigil ang sumimangot ng malalim. Oo. Hindi niya tiniis ang sakit ng pagsira sa selyo ng 1 o 2 beses. Sa pilitang paglusot sa napakaraming sequelae, tila hindi talaga siya maaaring maging impulsive. Alam kong hindi ako magbebenta ng mga itim na mecha. Ano? Nawala. Pagbalik niya sa hotel, naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang buong pagkatao ay hindi mabuti, kalimutan ito, tumalikod at magmadali upang tapusin ang gawaing pang-forging at makakuha ng mas maraming kontribusyon na puntos. Ang mga salita ni Old Tang ay parang isang banal na kaliwanagan, na naging dahilan upang iwaksi niya ang ideya ng pagtama sa ika-6 na selyo sa maikling panahon. Ipagpatuloy lang ang pagsasanay. Ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition ay nasa huling yugto. Ngayon ang mga scalper ticket sa labas ay na-fired sa higit sa 4 na beses sa orihinal na pamasahe, at mayroon pa ring sitwasyon kung saan walang pamilihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3 taon na kaganapan sa Star Luo Empire, at ang kapaligiran sa eksena ay talagang masyadong mainit. Iba ang knockout sa mga nakaraang laro. Pagpasok sa knockout stage, ang buong Xingluo Stadium ay hindi na magdaraos ng maraming laro sa parehong oras. Sa malaking stadium, mayroon lamang isang talahanayan ng laro, na mas malaki kaysa dati. Sima Xian. Nang marinig ang pangalang ito, maging ang lahat sa Monster Academy ay medyo nagulat. Sa katunayan, ang hindi pagsali ni Sima Xian sa Monster Academy ay isang maalamat na proseso pa rin. Ang mga mata ng lahat sa Monster Academy ay bumagsak sa mukha ni Long Yu, at ang dragon na baliw na ito ay bihira ding magpakita ng kahihiyan. Matapos makapasok si Sima Xian sa Monster Academy, nang magsimula ang paaralan, pumunta siya sa Monster Academy para magulat. Sa Star Luo Empire, ang status ng Monster Academy ay katulad ng sa Shrek Academy sa Daoluo Continent. Paanong walang gustong sumali sa Monster Academy? Gayunpaman, nang masayang dumating si Sima Xian sa pintuan ng Monster Academy, nagkataon na may nasagasaan siya. Nakatayo ang lalaking ito sa gate ng school at hamarang sa daan. Tapos may sinabi ito sa kanya. Anak, mayaman ka ba? Nagtaas ng kamay ang kalbo at hinarangan si Sima Xian. Sino ka? Si Sima Xian ay pinarangalan bilang isang henerasyon ng mga henyo, at matagumpay na natanggap sa Monster Academy, puno ng pagmamataas sa kanyang dibdib. Wala kang pakialam kung sino ako, at ang suot mo ay mukhang aso, kaya kumuha ka ng pera. Pinunasan siya ng mga daliri ng kalbo. Hindi ka ba naghahanap ng kamatayan? Umalis ka, naantala ang oras ng pagpaparehistro ko, kaya mo ba? Tumaas ang kilay ni Sima Xian at nagalit. Kasabay nito ang mahinang paglabas niya. May pera ka ba? Tanong ng kalbo. Oo, pero ano ang kinalaman nito sa iyo? Nanlamig ang mga mata ni Sima Xian. Makalipas ang 2 minuto. Sure enough, marami sila, lahat sila ay akin. Tinapakan ng kalbong lalaki ang likod ni Sima Xian gamit ang isang paa. Sa kakayahan mo, bakit ka pumunta sa Monster Academy? Bumalik ka at maghilamos at matulog. Kinuha ng kalbong lalaki ang pera, tumalikod at nagyabang sa Monster Academy. Bumangon si Sima Xian na puno ng dugo ang kanyang bibig, ang hinanakit sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan, at siya ay umungal, tumalikod at tumakbo. Di nagtagal, pumasok siya sa Xingluo Royal Academy. Inaalala ang orihinal na sitwasyon, paanong hindi mapapahiya si Long Yu, dahil dito, pinarusahan din siya ng Monster Academy. Kung hindi dahil sa Dean ni Grace, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Monster Academy. Sa sandaling marinig niya ang pangalang Sima Xian, hindi napigilan ng Monster Academy na mapangiti nang tumingin ito sa kanya. Ahem. Maliban kay Yuner, bubugbugin kita kung titingnan mo ulit. Inihambing ni Long Yu ang kanyang mga kamao. Hahaha. Hindi napigil ang matawa ang mga estudyante ng Monster Academy. Hindi alam ni Tang Wulan na ang kalaban sa harap niya ay may ganoong koneksyon kay Long Yu. Sa oras na ito, ang lahat ng atensyon niya ay kay Sima Xian. Si Sima Xian ay hindi matangkad, mga 1.6 metro lamang ang taas, ang kanyang figure ay medyo proportional, at ang kanyang mga mata ay hindi masyadong maliit, na tumutugma sa kay Tang Wulan. Ang figure ay mukhang bahagyang manipis. Tumingin siya sa mga mata ni Tang Wulan na puno ng pananabik, kaya nang makilala siya ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang magulat. Napaisip ako, ano bang gustong gawin ng lalaking ito? Ano ang gustong gawin ni Sima Xian?
Napakasimple ng iniisip niya. Alam na ngayon ng All-Star Luo Empire na ang kapitan na ito mula sa Shrek Academy ay may pambihirang lakas, at maraming tao ang ikinukumpara siya kay Long Yu. Si Sima Xian ay binugbog ni Long Yu at ninakawan siya ng matrikula, na itinuturing na isang habang buhay na kahihiyan. Nang maglaon, nahanap niya si Long Yu ng 3 beses na magkakasunod, at gustong ipaghiganti si Xian. Gayunpaman, ang oras na maaari niyang hawakan sa mga kamay ni Long Yu ay patuloy na lumiliit. Nalungkot siya nang makitang napakalaki ng agwat sa pagitan niya at ni Long Yu, at maaaring hindi niya mahabol ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, nagsikap siya at nag-ensayo ng husto. 3 buong taon ko nang hindi nakikita ang dragon na baliw. Sa kompetisyong ito, gumawa siya ng maraming pagsisikap, at ang kanyang layunin ay si Long Yu. Sa kanyang mga mata, si Tangwulan ang touchstone. Hanggat kaya niyang talunin ang kapitan ng Shrek Academy, agad siyang magiging sikat sa mundo ng Spirit Master ng Star Luo Empire at ipaalam siya sa lahat. Sa oras na iyon, magagawa niyang makipagbalikat kay Long Yu. Kaya naman, pagkatapos niyang makuha ang resulta ng draw, sabik na sabik siya sa darating na laban na ito. Iniisip niya ngayon kung paano ganap na supilan si Tangwulan at direktang manalo sa laro. Sa larangan ng paglalaro, ang referee ay hindi nagpahayag ng anumang mga patakaran, ngunit sinusunod lamang ang 2 panig at sinimulan ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa rostrum, tuwid na umupo si Fanger, minamahal na madla, nagsimula na ang laro. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa malakas na tunggalian na ito. Si Sima Xian ang nanguna sa paggalaw, at pinakawalan niya ang kanyang martial spirit. Nararapat na maging pinakamahusay na mag-aaral ng Xingluo Royal Academy, na may 5 purple na spirit ring. Isa na itong configuration ng spirit ring na maaaring tumugma sa mahuhusay na estudyante ng Monster Academy. Napakalakas ng espiritu ni Sima Xian, at ang pangalan niya ay Oxhorn Dragon. Ito ay sinasabing ang pagkakaroon ng isang tunay na dragon na sinamahan ng isang pambihirang soul beast taken. Ito ay may kapangyarihan ng isang higanteng dragon at hindi nakatulad ng isang martial category ng mga dragon sa lupa, ngunit may kalahati ng dugo ng isang tunay na dragon. Narinig din ang komentaryo sa lugar ng digmaan. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Fanger, si Xi at Yuana Yahui naman ang ngumiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Oxhorn. Well, siguradong mas masarap ito kaysa sa croissant. Si Tangwulan ay nakatayo roon at hindi gumagalaw. Ang site na 500 meter diameter ay talagang napakalaki. Sa di kalayuan, sa tunog ng pagsisimula ng laro, si Sima Xian ay sumugod sa kanya. Ang una at ikalawang espiritong tumunog sa katawan ni Sima Xian ay sunod-sunod na nagningning. Lumaki rin ang tila payat niyang katawan habang nagmamadali, naging makapal at makapangyarihan ang mga binti, at nagsimulang lumaki ang katawan, na may mahabang buntot. Pagkaladkad sa likod, 2 higanteng sungay ang tumubo sa ibabaw ng kanyang ulo. Oxhorn Dragon. Ito ay talagang napakalakas. Ang totoong dragon bloodline na taglay niya ay mula sa isang tunay na dragon na magaling sa kapangyarihan sa mga Kowloon Kings. Sa makatuwid, ang pangangalaga ng mga daluyan ng dugo ay maaaring maging napakalakas. Ngunit sa katunayan, may gap pa rin sa pagitan ng martial soul Oxhorn Dragon ni Sima Xian at ng tunay na Oxhorn Dragon, dahil mayroon lamang siyang martial soul, ngunit hindi siya nagtataglay ng bloodline power tulad ni Tangwulan, Sumo, at Long Yu. Ang dahilan kung bakit malakas si Long Yu ay habang ang kanyang martial spirit ay ang Mountain Dragon King, mayroon din siyang dugo ng Mountain Dragon King mismo. Kung idinagdag ang dalawa, natural na nakakatakot ang lakas nito. Habang si Sima Xian ay mabilis na tumakbo, ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng lupa, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Habang tumatakbo siya, patuloy na kumakalat ang mga bilog ng dilaw na halo mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Control ng gravity. Ito ay isang napakalakas na kakayahan ng espiritu, sa pagtaas ng lakas, ang maramihang maaaring kontrolin ang gravity ay tataas din. Ang Sima Xian na may 5 rings cultivation base ay kayang kontrolin ang gravity upang tumaas ng 5 beses, ngunit siya mismo ay hindi apektado. Bagamat hindi narinig ni Tangwulan ang paliwanag ni Fanger, malinaw niyang nakikita na ng pakawalan si Sima Xian 1, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng hininga ng dragon. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kilay, at pagkatapos ay tumayo doon, naghihintay sa epekto ni Sima Xian. Si Sima Xian ay mabilis, ang kanyang matitipunong mga paa sa hulihan ay tumakbo ng ligaw, ang ulo pababa, at ang isang pares ng mga sungay ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ang kontrol ng gravity ay nagpatuloy sa pag-stack at pagbabago-bago palabas sa mga bilog. Nang wala pang 100 metro ang layo niya mula sa Tangwulan, ang epekto ng gravity control ay umabot na sa mga paa ni Tangwulan. Nagningning ang mga mata ni Tangwulan sa sandaling ito, nakakasilaw ang makikinang na gintong liwanag. Habang ang gininto ang kinang ay nagniningning, ang isang layer ng gininto ang kaliskis ay nakatikip din sa buong katawan, 2 singsing ng gintong halo ang bumangon mula sa ilalim ng mga paa, ang unang singsing ng espiritu ay nagniningning, ang gintong katawan ng dragon. Isang pares ng golden dragon claws ang nakasabit sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, nakatingin sa direksyon ni Sima Xian, tanging malamig na mga mata ang nasa kanyang mga mata.
Ang ikatlong singsing ng espiritu sa katawan ni Sima Xian ay lumiwanag sa sandaling ito. Bagamat gusto niyang talunin si Tang Wulan, hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Ang ikatlong spirit ring ay pinakawalan, at ang Oxhorn Dragon Spirit ay nagbigay sa kanya ng makapal na layer ng kaliskis. Iyon ay kayumanggi pulang kaliskis, bawat isa ay ipinakita sa isang hugis diamante, ngunit naiiba sa mga kaliskis ni Tang Wulan, ang kanyang mga kaliskis ay patag, walang nakataas na gilid at sulok. Sa pagkakaroon ng kaliskis, muling nagbago ang aura nito, maging ang katawan nito ay tumaas ng kaunti, at ang haba at buntot nito ay mahigit 5 metro na. Ang bilis ay kasing bilis ng isang tren na ginagabayan ng kaluluwa na tumatakbo ng ligaw. Hit. Pagkatapos noon, nagkaroon ng serye ng combo plants. Ang Oxhorn Dragon Spirit ay isang malakas na sistema ng pag-atake, kasama ng gravity control at sarili nitong malakas na bilis, si Sima Xian ay may napakaraming paraan ng pakikipaglaban. Nang makitang malapit na siyang makarating sa harap ni Tang Wulan, ang kahangahangang momentum na iyon ay naging dahilan upang ang buong espasyo sa entablado ng kompetisyon ay tila hinihimok na apihin si Tang Wulan. Mukhang isang direktang epekto, ngunit sa katunayan, ang nakapalibot na hangin na dulot ng mabangis na rush na ito ay patuloy na pumipiga papasok, na humahadlang sa posibleng paggalaw ni Tang Wulan. Kasabay nito, si Sima Xian, na mabilis na tumatakbo, ay talagang bahagyang umindayog, at tila kaya niyang ayusin ang kanyang direksyon sa isang maliit na hanay sa anumang oras. Sa makatuwid, napakahirap iwasan ang kanyang suntok sa pamamagitan ng pag-iwas. Kahit na ito ay iwasan, ito ay ganap na mapipigilan sa kanyang momentum. Master Duel, kapag napigilan na ng kalaban ang momentum, napakahirap ay turn over ulit. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Hindi siya umiwas. Nang makita na ang Mar-Ingel na katawan na parang may sungay na dragon ay malapit nang tumama sa kanyang harapan, humakbang siya pasulong patungo sa direksyon ni Sima Xian. Isang hakbang pa lang, isang malalim na dagandong ng dragon ang umalangaw mula sa kanyang katawan, parang tunog ng lupa na nagising nang tumalikod ang Earth Dragon. Ang kanyang kanang binti ay sumambulat sa isang malakas na ginintoang liwanag, at sa gitna ng tunog ng dagandong ng dragon, siya ay tumapak sa lupa ng mabangis. Ang tiyempo na pinili ni Tang Wulan ay talagang maganda. Hindi man madaling umiwas ang pagkakabangga ni Sima Xian, hindi rin naging madali para sa kanya ang buong lakas na sumugod para bumagal o huminto. Sa makatuwid, nang itapak ni Tang Wulan ang kanyang kanang paa sa lupa, si Sima Xian ay sumugod lamang sa hanay ng gininto ang liwanag. Boom! Ang yugto ng kompetisyon na may 500 metrong diametro ay sinamahan ng marahas na dagandong ng paa ni Tang Wulan. Ang 8 gintong dragon na nakikita ng hubad na mata ay sumambulat sa buong pamumulaklak na nakasentro sa kinatatayuan niya. Ang bawat isa sa 8 maliliit na dragon ay itinaas ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga gininto ang katawan ay sumugod pataas, ang kanilang mga katawan ay makapangyarihan at mapagmataas, at mayroon din silang hindi maipaliwanag na aura ng mga nakatataas. Nang tumunog ang malalim na dagandong ng dragon ni Tang Wulan, biglang nagbago ang pasulong na momentum ng Oxhorn Dragon, na malinaw na tanda ng pagkahapo. Pagkatapos ay sumugod ang Oxhorn Dragon sa gininto ang siwang. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Sima Xian na ang masiglang dugo at malambot na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay tila nawalan ng gamit sa isang iglap. Isang panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang naging dahilan upang agad siyang mawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Parang tumigas pa ang dugo sa katawan. Alam mo, bumagsak lang siya ng buong lakas. Ito ay isang kalamidad lamang na lumitaw sa sitwasyong ito sa ilalim ng ganap na pagsabog. Isang malaking kapangyarihan ang tumaas mula sa ibaba, ngunit ang mga kaliskis sa Oxhorn Dragon ay lumiit sa sandaling ito. Sa mga mata ng madla, ang nakita nila ay ang napakalaking figure na umuusad at biglang huminto saglit pagkatapos tumuntong sa gintong halo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paggalaw at katahimikan ay napakalaki na ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay hindi maiwasang mamangha. Pagkatapos ay nakita nila na ang malaking katawan ni Sima Xian ay nagbago mula sa pagmamadali tungo sa pag-akyat, at siya ay umakyat sa kalangitan sa pamamagitan ng epekto ng 8 gintong dragon sa ibaba. Pinalibutan ng mga gintong ilaw ng kuryente ang kanyang katawan, nagniningning ng matindi. Ano ang sitwasyon? Bakit parang naantala ang kakayahan ng espiritu ni Sima Xian? Gayunpaman, ang pagganap ni Tang Wulan ay tila hindi isang kakayahan sa espiritu, ngunit isang uri ng katulad ng isang kakayahan sa espiritu na nilikha ng sarili. Kakayahang may kasanayan. Gayunpaman, kapag si Sima Xian ay nagpakita ng 3 mga kakayahan sa espiritu ng sabay-sabay, sa ilalim ng napakabilis na epekto, paano niya mapipigil ang kanyang espiritu? Ang aking Diyos ay napigilan siya. Sakuna. Ang boses ng komentaryo ni Fanger ay parang mga paputok, nagsasalita ng napakabilis. Sa oras na ito, lumabas ang kanyang emosyon kasama ng komento. Ang hindi kapani-paniwalang tono ay malinaw na nagpapatunay na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kasalukuyang eksena. Sa waiting zone, biglang nawala ang orihinal na ngiti sa mukha ni Long Yu. Hindi niya napigil ang umayos, nakatitig sa entablado ng kompetisyon na may nakakapasong mga mata. Noon, nilinis niya si Sima Xian, kaya malinaw na malinaw sa kanya ang mga kakayahan ni Sima Xian.
Bagamat may malaking agwat sa kanya, tiyak na itinuturing siyang pinuno sa mga espiritong Panginoon sa parehong edad. Kahit na walang pagsasanay sa Monster Academy, ang kanyang potensyal na pag-unlad ay limitado sa isang tiyak na lawak, ngunit kung ikukumpara sa 8 Heavenly Kings, hindi ito mas masahol pa. Malakas na kontrol. Ang dalawang salitang ito ay hindi mas angkop para ilarawan ang eksenang nangyari sa entablado. Ang isang power attack type War Spirit Master ay pilit na kinokontrol sa isang enkwentro, at nakaharap pa rin siya sa isang kalaban na ang cultivation level ay mas mababa kaysa sa kanya. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay nakita nila si Tang Wulan na sumusunod kay Tengayo. Inalog-alog ni Jinlong ang lupa at tinapakan ng lupa, na parabang inasahan na niya ang mangyayari pagkatapos. Sa makatuwid, nang maapektuhan ang katawan ni Sima Xian, sumugod din si Tang Wulan. Ang dating gravity control ni Sima Xian sa lupa, na sinamahan ng paanan ng Golden Dragon na yumanig sa lupa, ay biglang nabasag. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, isang pares ng gininto ang mga kuko ng dragon ang kumalat sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang kanyang buong pagkatao ay parang isang malaking pang na nagbuka ng kanyang mga pakpak. Ngunit ang katawan ni Sima Xian na isinugod ay paralisado sa oras na ito, at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Ang dugo sa kanyang katawan ay umaakyat, at ang nakakatakot na epekto ay naging sanhi ng kanyang pagkasunog. Sa oras na ito, nagising na siya mula sa naunang biglaang sitwasyon, ngunit ang magagawa niya ay pumulupot hanggat maaari, pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa hanggat maaari, at harangin muna ang suntok ni Tang Wulan. Gumagawa ng kamao ang Golden Dragon Claw, sa halip na hawakan ito gamit ang matutulis na mga kuko nito, ngunit binasag ang magkabilang kamao ng sabay. Nang itapon ang mga braso ni Tang Wulan mula sa tuktok ng kanyang ulo, at ang buong tao ay bumuo ng isang baligtad na busog, ang malalim na dragon na sihin sa kanyang katawan ay biglang nabalisa, na parang nagising ang dragon. Boom! Ipinikit ng maraming manunood ang kanilang mga mata sa sandaling ito, at si Sima Xian, na brutal na binasag, ay binasag ang katawan sa lupa sa hugis spiral. Ang gintong dragon sa ibaba at ang gininto ang dragon na nabasag mula sa itaas ay bumuo ng isang perpektong synergy. Nang bumagsak ang kanyang buong katawan mula sa langit at nabasag sa lupa, ang buong platform ng kompetisyon ay gumawa ng nakakagulat na tunog ng pagkabasag. Isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa gitna ng platform ng kompetisyon, at hindi mabilang na mga basag na linya ang nagsimula mula sa puntong iyon at mabilis na kumalat sa paligid. Ang figure ni Tang Wulan ay kumislap, binago ang kanyang direksyon sa hangin, at lumapag sa magkabilang paa, na gumawa ng isang mabagal na ingay. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kaliskis ng kanyang buong katawan ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag, at ang pares ng gininto ang mga kuko ng dragon ay kumikinang sa malamig na liwanag. Natahimik ang audience. Sa kanilang mga mata, ito ay hindi na isang tao, ito ay isang hugis tao lamang na hayop. Tinapos ni Sima Xian, isang harapan, ang manlalaro na kilala bilang pinakamahusay na henyo ng Xingluo Royal Academy, ang labanan. Ang mga medikal na kawani ay sumugod na sa yugto ng kompetisyon sa unang pagkakataon, at ibinuka na ni Fanger ang kanyang bibig sa rostrum. Talagang sigurado siya na kung gusto ni Tang Wulan na patayin si Sima Xian ng mas maaga, kailangan lang niyang gamitin ang pares ng mga kuko ng dragon, at maaaring punitin niya si Sima Xian. Anong klaseng lakas ito? Kaharap niya ang isang 5-ringed Soul King. Hindi kailanman minamaliit ni Sima Xian ang kalaban sa kanyang unang putok. Gayunpaman, sa isang suntok, ang laro ay tapos na sa isang suntok. Sa kasong ito, si Sima Xian ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang battle armor. Sa daigdig ng Panginoon ng Espiritu, sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng sandata sa labanan ay talagang ang pinakamakapangyarihang kinatawan. Espiritu Masters ng parehong antas, na may battle armor at walang battle armor, ang lakas ay malayo sa pagitan. Gayunpaman, ito ay tila ganap na nagbago mula noong lumahok si Tang Wulan sa kompetisyong ito. Ang lahat ng mga sandata ng labanan ay tila walang kahulugan sa harap niya, dahil wala pang isang master ng sandata ng labanan na nagawang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa harap niya. Sa unang one-on-one na laban, isinuot ang battle armor, ngunit walang atake, natapos ang laban. Pagkatapos noon ay ang battle armor ni Huolontang, ang kanyang battle armor ay hindi man lang maisuot. Sa oras na ito, mas miserable si Sima Xian, hindi man lang niya maitapon ang battle armor. Ang mga laban na sinalihan ni Tang Wulan ay natapos ng mas maaga kaysa sa iba, at kasabay nito ay mas nakakagulat. Marami ring Star Luo Empire na manunood na tumawa sa kanya dahil hindi siya sumali sa laban kay Dai Yian, ngunit sa oras na ito, tahimik silang lahat. Talagang tao ba itong nakatayo sa entablado na ito? Hindi ba siya isang mabangis na hayop? Nahati ang tagumpay, at idineklara ng referee ang tagumpay ni Tang Wulan. Ang mga Golden Dragon Claws at Golden Scales ay sunod-sunod na binawi, at bumalik siya sa gwapo at magandang big boy na puno ng sikat ng araw. Biglang lumipat si Tang Wulan patungo sa auditorium at itinaas ang isang hintuturo sa kanyang mga labi. May malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos niyang gawin ang simpleng aksyon na ito ay bumaba na siya ng stage. Kahit gaano mo ako insultuhan, pag-alitan, o maliitin, sasabihin ko sa iyo ng may katotohanan, huwag magsalita.
Ito ang kahulugan ng gayong simpleng aksyon. Sa susunod na sandali, nagkaroon na ng kaguluhan sa mga kinatatayuan. Masyadong mayabang, ito ay masyadong mapagmataas, ito ang Star Luo Empire. Bituin si Luo Cheng. Ginamit ng isang tagalabas ang ganoong paraan upang mapuko ang mga manunood. Nang lumitaw si Tang Wulan, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng buhos sa kalangitan. Akala nilang lahat ay pinigilan ang binata. Pero hindi niya inaasahan na babalik siya sa ganitong oras. Sa rostrum, halatang medyo pangit ang mukha ni Emperor Xingluo Empire Dai Tianling. Medyo madilim ang mukha niya. Hindi dumating si Din Enzi ngayon, at ang mga nakaupo sa tabi niya ay pawang mga kilalang tao sa Soul Master World ng Star Luo Empire. Isang matandang lalaki ang malamig na ngumuso, ang yabang na bata. Mayabang. Gusto ni Tang Wulan na maging mayabang. Ano ang mangyayari kung ito ay nasa Daoluo Continent? Palibhasa isang estranghero na nag-iisa sa ibang bansa, lahat ay nasa panig ng kalaban. Lahat sila ay pinupuntirya, at hindi siya kailanman nagsalita upang pabulaanan ang anuman, dahil mahina ang wika, at sa tunay na lakas lamang siya makakalaban ng mabisa. Sa pananaw ng mga miyembro ng misyon, ang kanyang ginawa ay halatang hindi nakakatulong sa misyon ng misyon sa pagkakataong ito. Ngunit kasama ang pinuno ng misyon, si Kailao at iba pa sa pribadong silid, wala ni isa sa kanila ang nagtanong sa ugali ni Tang Wulan. Dahil ang kanyang tila hindi naaangkop na pag-uugali ay nanalo ng kaluwalhatian para sa Daoluo Continent. Paggala pabalik sa waiting area, nagbingi-bingihan si Tang Wulan sa verbal abuse. With a faint smile on his face, siya ang top 32. Bago umupo pabalik sa kanyang upuan, tumingin siya sa direksyon ni Long Yu, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga kilay. Nakatingin din sa kanya si Long Yu, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at iniabot ang kanyang hinlalaki sa kanya, pagkatapos ay dahan-daang bumaba at itinuro ang lupa. Ngumisi si Tang Wulan, nagpapakita ng mapuputing ngipin, at umupo sa kanyang upuan. Boss, masyadong mayabang ang batang ito. Pero bakit ulam ang simasiyan? Isang binata na nakaupo sa tabi ni Long Yu ay hindi napigil ang sumigaw. Walang pakialam na ngumiti si Long Yu, may ilang mga sekreto sa katawan ni Tang Wulan. Ito ay dapat na isang paraan ng pagpigil kay simasiyan. Ito marahil ang kapangyarihan ng dugo. Gayunpaman, tama siya. Halika upang patunayan sa lahat na ikaw ay tama. Si Dai Yuner ay nakatagilid ang kanyang ulo at nakatingin sa direksyon ni Tang Wulan. Sa susunod na round, ang kalaban niya ay siya. Matatalo ba talaga siya nito? Ganon din yung pang-apat na ring, sobrang lakas niya. Habang mas malalim ang nalalaman niya tungkol kay Tang Wulan, mas maaakit siya sa kanya ng hindi namamalayan, at papansinin siya ng hindi namamalayan. Ilang sikreto pa ba ang mayroon ng lalaking ito mula sa Shrek Academy? Ang kuryosidad ay tiyak na taglayin sa kanyang edad, at ang kuryosidad ng prinsesang ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kinalabot ni Dai Yian ang kanyang kapatid, huwag kang tumingin. Sa susunod na round kailangan mong harapin siya, mahirap na. Handa ka na. Huwag mo itong basta-basta. Sesabog ka kaagad sa pag-akyat mo, at susubukan mong manalo sa mga paputok na pag-atake sa isang iglap. Oo, alam ko. Huwag kang mag-alala, talagang matatalo ko siya. Inihambing ni Dai Yuner ang kanyang maliit na kamao. Bahagyang ngumiti si Dai Yian, ang talento ng nakababatang kapatid na babae ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, at ang brute force ay talagang walang silbi sa harap ng mga kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid. Kailangang pansamantalang ihinto ang laro dahil sa pinsala sa venue, ngunit hindi tumigil ang komento ni Fanger. Minamahal na mga kaibigan, mangyaring tumahimik. Pagkatapos ng inspection, si Simasian ay hindi nasugatan, ngunit pansamantalang nakoma. Frankly speaking, hindi ko maintindihan ang laro ngayon lang dahil malakas ang impact ni Simasian. Manalo sa pamamagitan ng hit. Higit pa rito, malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng spirit power ni Tang Wulan at ni Simasian. Kinonsulto ko ng detalyado ang ilang senior sa Spirit Master World. Batay sa karanasan ng mga nakatatanda, contestant ng Tang Wulan sa ilang mga espesyal na kakayahan ni Sian na nakikita natin ngayon lang dapat ay mayroon tayong mga manlalaro. Mangyaring panoorin ang malaking screen. Ang malaking screen ay nagsimulang i-replay ang nakaraang laro, lalo na kapag ang screen ay umuunlad hanggang sa Simasian ay napakalapit sa Tang Wulan, ang bilis ng screen ay mas mabagal. Tingnan mo, lahat, noong nakaraang singil ni Simasian, ang kanyang gravity control ay lumalawak palabas, na nakaapekto sa manlalaro ni Tang Wulan ng napakaaga. Gayunpaman, nang ang manlalaro ni Tang Wulan ay tumunog na may malalim na dagandong ng dragon. Sa oras na ito, ang halo ng gravity control halo ay naging malinaw na nakakalat. Sa madaling salita, ang dragon na umuungal na pinakawalan ng Tang Wulan sa oras na ito, ay humadlang din sa kanyang atake sa parehong oras. Ito ay naging hindi na matatag, kung kaya't ito ay direktang sumugod sa mga kakayahan ng espiritu na nilikha ng manlalaro na si Tang Wulan, at itinulak sa hangin. Sa palagay ko, sa prosesong ito, napilitan si Simasian na kontrolin hindi pagkatapos na siya ay kasuhan, ngunit bago siya kasuhan, kontrolado na siya ni Tang Wulan na may ilang mga espesyal na kakayahan. Ito ang nangyari sa ibang pagkakataon. Masyado akong na-curious kung ano ang mga kakayahan na ginamit ng mga manlalaro ng Tang Wulan noong panahong iyon. Ang tunog ba ay isang sonic na kakayahan?
Natatakot ako na kailangan nating obserbahan sila sa susunod na bagay. Ang Shrek Academy ay nagtataglay ng napakalakas na lakas. Ang paliwanag ni Fanger ay patas, hindi masyadong partial, at iniiwasan din ang huling mapanuksong aksyon ni Tang Wulan. Ngunit walang alinlangan, ang kanyang tumpak na pagsusuri ay talagang isang magandang bagay para sa kasunod na mga kalaban ni Tang Wulan. Nakaupo sa waiting zone, ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, tila lubusang nalubog sa sarili niyang mundo. Ang pandiwang pang-aabuso mula sa labas ng mundo sa wakas ay hamina ng kaunti sa oras na ito. Kung tutusin, nakakapagod din ang pagmumura. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos, kalahating oras lang nagsimula ang ikalawang laro. Bagamat maikli ang oras para sa unang laro, napakalakas ng pagkabigla na pagkatapos ng pagsisimula ng ikalawang laro, hindi pa nakakabawi ang mood ng mga manunood mula sa unang laro. Sa ganitong paraan, halatang hindi nakita ng mga manunood ang excitement ng ikalawang laro. Maging ang komento ni Fanger ay mas mababa kaysa sa unang eksena. Sa loob ng 10 minuto, natapos ang ikalawang laro, at nanalo sa laro ang isang kabataan na may ika-4 na pangkat ng pagkumpuni ng ring. Ang mga maaaring makapasok sa nangungunang 64 ay ang mga pinuno ng nakababatang henerasyon ng Star Luo Empire. Sa kanila, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang nakarating sa 5th Ring Soul King Cultivation Base, at ang mga contestant na may 4th Ring Cultivation Base ay maaaring umabot sa hakbang na ito. Karamihan sa kanila ay may sariling lihim na kakayahan. Pinatunayan din ng mga susunod na laro ang puntong ito. Sa isa sa kanila, pagkatapos ni Tang Wulan, isang 4-ring Soul Master, natalo niya ang isang malakas sa level ng 5-ring Soul King na may mahinang tagumpay. Siyempre, itong The 5-ring Soul King ay walang armor sa labanan. Mayroon ding isang kakaibang laro. Ang manu-manong pagpili ng mga mecha ay ginamit sa kompetisyon. Sa mahusay na kontrol ng mga mecha, sa wakas ay natalo ang kalaban at natalo ang kalaban. Puro mech ang minamaneho niya. Ang base ng pag-aayos ng ika-4 na singsing hanggang sa antas ng ika-5 singsing, ang kontrol ng Purple Mecha sa pangkalahatan ay maaaring maglabas ng pinakamataas na kapangyarihan ng mecha, kahit na ang kapital ay magagamit upang makuha ang itim na mecha, ang base ng pag-aayos ay hindi sapat, ang itim na mecha ay maaaring magpakita sa limitadong lakas, hindi ito kasing dali ng paggamit ng Purple Mecha. Ang ika-7 laro, Shrek Academy Yuan and Yahui, laban sa Monster Academy Teng Teng Contestants. Mangyaring pumasok. Walang alinlangan, ito ang highlight na kompetisyon ngayon, at kasabay nito, isa rin itong banggaan sa pagitan ng Shrek Academy at Monster Academy. Sana ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay makapagbigay sa atin ng magandang laro. Mabilis na na-adjust ang mood ni Fanger sa isang estado ng pananabik, naghihintay sa pagpasok ng magkabilang panig. Tumayo si Yuan and Yahui. Palagi siyang nakasuot ng panlalaking damit, tulad noong unang nakilala siya ni Tang Wulan, ang ordinaryo ay hindi na maaaring maging ordinaryo. Sa mga tao sa Shrek Academy, kadalasan siya ang hindi gaanong napapansin. Yuanan, mag-ingat ka. Nang dumaan si Yuanan Yahui kay Xe, hinawakan ni Xe ang kanyang manggas at bamulong. Sinaman siya ng tingin ni Yuanan, nakakamatay. Binawi ni Xe ang kanyang kamay sa selos, mabilis na lumabas si Yuan and Yahui sa waiting zone at naghintay sa stage. Si Teng Teng ang binata na nakausap ni Long Yu kanina. Medyo hindi siya napigilan. Matagal na niyang inaabangan ang larong ito. Ang paligsahan sa pagitan ng Monster Academy at Shrek Academy ay naisagawa na ng ilang beses noon, at wala silang duda na si Long Yu ang talagang pinakamalakas na manlalaro sa kompetisyong ito, at dapat siya ang kampyon. Gayunpaman, bilang 8 dakilang hari ng Monster Academy, ang 7 iba pang tao ay hindi pa nakakatikim ng tagumpay nang makilala nila ang mga estudyante ng Shrek Academy. Ito ay tiyak na isang bagay na nagpapahirap sa kanila. Sa wakas, nakilala niyang muli ang mga tao mula sa Shrek Academy, at gusto niyang gamitin ang larong ito para patunayan sa mga tao ng Star Luo Empire na hindi lang Dragon Lips ang nasa Monster Academy, kundi pati na rin sila. Manlalaro ni Teng Teng, mula sa Monster Academy, Palayaw, Shadow King, Mingong Type War Spirit Master. Si Fang ay gumawa ng maikling pagpapakilala kay Teng Teng, ngunit hindi sinabi kung ano ang antas ng kapangyarihan ng kanyang espiritu at martial spirit. Pagkatapos ng lahat, ang laro ay hindi pa nagsisimula, at mayroon pa ring ilang confidential sa pagitan ng mga manlalaro. Tahimik na naghintay si Yuan and Yahui, ang kanyang hitsura ay hindi mahalata kaya hindi napigilan ni Teng Teng na sumimangot nang makita siya. Ang ganyang kalaban, manalo man, parang hindi maipakita ang lakas. Dahil natukoy na ang lottery bago ang draw, napanood niya si Yuan and Yahui ng ilang mga laro. Sa nakaraang laro, ginamit ni Yuan and Yahui ang Titan Great Ape Martial Spirit. Ang ganoong mukhang payat na Soul Master ay isang uri ng kapangyarihan na talagang nakakagulat. Pero ano? Paano ang malakas na pag-atake at maliksi na pag-atake? Naniniwala si Teng Teng na sa harap ng kanyang ganap na bilis, ang lahat ng ito ay isang ulap. Pagsisimula ng laro. Sa anunsyo ng referee, ang mga manunood ay tumuwid sa kanilang mga likod ng walang malay at may sensinang pinanood ang laro. Matalo man ang Xingluo Royal Academy, siguradong hindi matatalo ang Monster Academy sa Shrek Academy. Ang larong ito ay dapat na manalo.
Matagal nang hindi pinansin ng mga tao ang pagkakaiba ng edad sa pagitan ng dalawang akademya, at ang inaasam-asam nila ay tagumpay. Sa isang hakbang, ang 5 spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Teng Teng ay tumaas na, at ang 5 purple spirit ring ay nakasisilaw. Inalog-alog niya ang kanyang katawan, at ang pangatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay biglang kumurap, at pagkatapos ay lumitaw ang tatlo sa kanya sa lugar. Shadow Clone. Sabay-sabay na lumabas ang tatlong Teng Teng, napakabilis, at lahat sila ay hinugot ang mga after images sa likod nila. Halos saglit lang, 100 metro na ang layo nila, at sabay nilang pinatay si Yuan Yahui mula sa tatlong direksyon. Ang 4 na purple spirit ring ni Yuan Yahui ay tumaas din sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang liwanag ng una at pangatlong spirit ring ay sabay na kumikislap, at ang kanyang katawan ay agad na namamaga, ito ay ang King Kong Titan. Mabilis na lumaki ang buong katawan, basag-basag ang panlabas na jacket, at natakto ng inner high stretch tights ang katawan, at sa isang kisap mata ay naging higanteng 5 metro ang taas. Habang siya ay nagbabago, si Teng Teng ay lumapit na sa kanya, at ang tatlong figure ay biglang kumislap ng salit-salit, at sila ay sumugod sa isa't isa. Sa mga mata ng madla, ang serye ng mga after image ay bumubuo ng isang tatsulok sa paligid ng katawan ni Yuan Yahui, at ang mga after image ay konektado. Sa ilang sandali, kahit ang clone ni Teng Teng ay hindi makita ng malinaw. Walang alinlangan, ito ay isang advanced na kasanayan ng maliksi na sistema ng pag-atake, hindi isang espiritu na kakayahan, ngunit isang pagpapakita pagkatapos na ang bilis ay umabot sa isang tiyak na antas. Sa mga kamay ni Teng Teng, bawat isa ay may hawak na itim na punyal, na hindi ang kanyang martial soul, kundi isang soul guide. Sa mga individual na kompetisyon, maaaring gamitin ang anumang kagamitan, maaaring gamitin ang battle armor, at ang soul guidance device ay natural din na mahusay. Ang kanyang martial soul ay nauugnay sa kanyang palayaw, na binansagan na King of Shadows, at ang martial soul ay, ang anino. Sa makatuwid, ang kanyang shadow clone ay iba sa iba. Ang shadow clone ni XCXC ay napilitang humiwalay sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Magkaroon ng tiyak na kakayahan. Gayunpaman, ang shadow clone ni Teng Teng ay tunay na nabuo sa pamamagitan ng martial arts, ibig sabihin, kahit na ito ay isang clone, ito ay halos totoo. Ang mga clone ay ang kanyang martial souls. Sa panahon ng labanan, ang mga clone na ito ay maaaring gumawa ng higit pa kaysa sa mga high-speed clone na nabuo ng mga pangkalahatang agility attack type na mga spirit masters. Ang pamamaraan na ginamit niya sa oras na ito ay tinatawag na shadow linking. Ang pinakamahalagang punto ng agile attack type spirit master ay hindi niya dapat ipaalam sa kanyang kalaban kung nasaan siya. Ang ganitong eksena ay agad na nagpasigla sa mga manunood at nakilos. Sa oras na ito, ang Teng Teng player ng Monster Academy ay nagpapakita ng isang high-end na kasanayan ng Agile Attack Type Soul Master. Sa kanyang sobrang bilis ng paggalaw at ang Shadow Clone Effect, hindi mabilang na mga figure ang nagsasapawan, na ginagawang hindi makuha ng kalaban ang kanyang eksaktong posisyon. Sa parehong oras na hinahanap ang mga kapintasan ng kalaban, kapag lumitaw ang isang kapintasan, ito ay magbibigay ng kapintasan. Nakakagulat ang kakayahan ni Yuan Yahui, ang ganitong uri ng martial arts ay walang alinlangan na napakalakas. Dapat itong ang Titan Great Ape. Ang Titan Great Ape ay ang Panginoon sa kagubatan, at bilang isang martial soul, ito ay natural na isang top martial soul. Ngunit sa pagharap sa clone attack ni Teng Teng, paano ito haharapin ni Yuan Yahui? Kinakabahan at nasa sabik na paliwanag ni Fanger, madalas ay hindi masyadong nagtagal ang banggaan ng malakas. Kapag naitatag na ang kalamangan, magiging napakahirap na makabalik. Sa makatuwid, kung ang unang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay hindi isang pansamantalang labanan, kung gayon ito ay magiging lubhang kritikal. Isang malalim na dagandong ang sumabog sa hangin, at ang buong mundo ay tila marahas na nanginig. Mga biglaang pagbabago sa court. Pagharap sa shadow clone ni Teng Teng, agad na tumugon si Yuan Yahui. Hindi siya sinasadyang nadala ng mabilis na paggalaw ng kanyang paningin tulad ng karamihan sa mga tao sa sitwasyong ito, ngunit sa halip ay tumayo. Doon, humakbang siya pasulong na namumugto ang mga mata. Lumabas siya, hindi gumagalaw ang isa niyang paa, na bumubuo ng lunge. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamao ay nakakuyom, unang binawi pabalik sa kanyang baywang, at pagkatapos ay pinasabog pasulong na may isang marahas na kamao. Ang pangalawang espiritong singsing sa kanyang katawan pagkatapos ay lumiwanag ng maliwanag. Doon dumating ang dumadagandong na dagandong. Sa sandaling lumabas siya sa kanyang busog at palaso, gumalaw siya. Sa mga high-speed figure, dalawang figure ang biglang bumangon mula sa likod ni Yuan Yahui, at ang jet black dagger ay dumiretso sa gilid ng kanyang katawan. Fierce. Kapag ang isang tao ay nakatayo ng normal, madaling lumiko, ngunit kung ikaw ay suntukin, ito ay magiging mas mahirap na lumiko muli. Sa makatuwid, sinamantala ni Teng Teng ang pagkakataong ito at naglunsad ng isang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Sa 8 makalangit na hari, palagi siyang kilala sa pagiging mahusay sa pagkuha ng mga pagkakataon, at ang kanyang pagiging mapagpasyahan ang kanyang pinakamalaking lakas. Si Yuan Yahui ay talagang hindi makalingon sa busog at palaso, at tila hindi niya alam na dumating na ang pag-atake sa kanyang likuran.
Nahati ang kinalabasan. Ang mga manlalaro ng Shrek Academy ay nasa antas na ito. Nang maraming tao ang may ganoong pag-iisip sa kanilang mga puso, ang mga kamao ni Yuan Yahui ay pumutok na sa hangin. Boom! Ang hangin sa kanyang harapan ay tila biglang sumabog mula sa isang butas, at ang buong espasyo ay marahas na nasira. Ang mga clone at after image na orihinal na nakapaligid kay Yuan Yahui ay agad na naapektuhan ng spatial fluctuation. Nagkaroon ng kaguluhan, maraming mga after image ang nawala, at si Teng Teng mismo ang nahayag. Ang dalawang avatar na palihim na umatake mula sa likuran ay kinaladkad ng espasyo at binago ang kanilang direksyon. Si Yuan Yahui ay nagpaputok ng isang pares ng malalaking kamay ng sabay-sabay, sinampal ang dalawang clone ayon sa pagkakasunod-sunod, at kaagad, ang dalawang clone ay nawala sa mga bula. Isang figure ang kumikislap, at nakalayo na siya 10 metro ang layo sa isang sandali. Sa oras na ito, nawala ang kanyang clone, walang duda, ang natitira ay ang kanyang ontology. May kakayahan ka bang kontrolin ang aura? Naging mataimtim ang paghamak at pagtitiwala sa orihinal na mga mata ni Teng Teng. Ang walang ulong suntok ni Yuan Yahui ay tila simple, ngunit sa katunayan, ang pagkabigla na idinulot nito sa kanya ay napakalaki. Sa iba pang mga bagay, hindi ganoon kadali ang gumawa ng buong hanay ng mga spatial distortion na may isang suntok. Nangangailangan ito ng kontrol sa mga pagbabago sa buong aura at sa parehong oras ay direktang sinisira ang mga node ng aura. Kung ang direksyon kung saan ang dalawang clone ay tumatawid at pumasa ay kontrolado din ng nawasak na aura na ito, kung gayon ang kalaban sa harap nila ay masyadong nakakatakot. 15 taong gulang pa lang. Magagawa ito. Hindi kumibo si Yuan Yahui, biglang bumangon ang kanyang katawan, parang pinipindot ang tuktok ng Mount Tai, sumugod siya patungo sa Teng Teng. Si Teng Teng ay umatras na parang kidlat, niyugyug ang kanyang katawan, at pinakawalan ang dalawang clone, tumatakbo sa magkaibang direksyon, naghiwalay. Tumakbo si Yuan Yahui sa lugar kung nasaan si Teng Teng kanina at huminto. Kasabay nito ang marahas na sigaw nito at muling sumuntok sa kawalan. Sa sandaling ito, ang tatlong figure ni Teng Teng ay nagmamadaling lumabas sa tatlong direksyon na parang isang diyosa na nagkalat ng mga bulaklak. Boom! Sa gitna ng dagandong, ang hangin sa entablado ng kompetisyon ay muling nasira. Sa pagkakataong ito ay mas halata na ito kaysa dati. Nakita rin ito ng mga manunood ng mas seryoso. Medyo nagsitaray ang tatlong tumbling figure, isa sa kanila ay figure. Ang aksyon ay malinaw na kailangang maging medyo nababaluktot. Pagkatapos ay nakita nila na ang isang grupo ng puting liwanag ay sumugod mula sa kamao ni Yuan Yahui na parang bola ng kanyan, at diretsyong lumipad patungo sa nababaluktot na figure ni Teng Teng. Maghintay para sa lugar ng digmaan. Ang mga mata ni Long Yu ay kumislap sa pagkagulat, isang manlalaro na kumokontrol sa kanyang aura. Orihinal na pinigilan ng power attack system ang agile attack system. Maaaring kontrolin ng isang power attack system Spirit Master ang mga pagbabago ng aura at gamitin ito. Para sa Agile Attack System Spirit Masters, tiyak na sakuna ito. Walang duda na ang lakas nitong Yuan Yahui ay mas malakas kaysa sa Sacred Angel Spirit Master noong araw na iyon. Pumapatong sa hangin, nang malapit nang dumating ang air cannon ni Yuan Yahui, ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumislap ng liwanag, at pagkatapos ay nawala ang tao sa manipis na hangin. Nakita ng isang taong may matalinong mata na ang anino sa kanyang lupa ay naroon pa rin, at siya ay naging mas nababaluktot, mabilis na lumipat sa gilid. Nakatagong anino, ang pangalawang kakayahan ng espiritu. Gumalaw ang mga mata ni Yuan Yahui, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang kakayahan ng espiritu. Walang alinlangan, ang maliksi na uri ng pag-atake ng War Spirit Master na ito na pinangalan ng Teng Teng ay napakahusay sa mga tuntunin ng bilis at kaligtasan. Napakalakas mo, kung gayon, gusto kong ilabas lahat. Boses ni Teng Teng. Ang kanyang figure ay lumipad patungo sa malayo sa sobrang bilis. Pagkatapos ng buong distansya na mahigit 100 metro mula sa Yuan Yahui, siya ay nasa lupa. Ang anino ni ay bumalik sa katawan muli, habang ang mga clone sa iba pang dalawang panig ay nawala lahat sa sandaling ito. Ang mga piraso ng kulay abong baluti ay bumaril mula sa kanya sa sandaling ito, at mabilis na nahulog sa kanya. Ang kulay abong baluti ay may malabong pilak na pattern, na hindi masyadong nakakasilaw, ngunit ito ay may tahimik na pakiramdam. Labanan ang baluti. Oo, ang salitang battle armor. Kabilang sa 8 makalangit na hari sa Monster Academy, maliban kay Dai Yuner, na under cultivation, lahat sila ay one-word armor masters. Pagkatapos ng ilang pansamantalang pakikipaglaban kay Yuan Yahui, malinaw na hinatulan ni Teng Teng na sa sarili niyang lakas, napakahirap talunin ang kalaban na ito. Masyadong malakas ang kakayahan ng kalaban na pigilan siya. Upang hindi na maulit ang parehong mga pagkakamali, tulad ng hindi malinaw na pagkawala ni Huolantang, pinili niyang bitawan ang kanyang sandata sa labanan sa unang lugar. Sa katunayan, bilang isa sa 8 hari ng Monster Academy, nag-init ang mukha niya nang bitawan niya ang battle armor. Kahit ano pa si Sumo noong natalo siya kay Tang Wulan, kahit papaano ay maganda ang kanyang mga salita noong panahong iyon, at kailangan ng patas na pagtutugma.
5 taong gulang ito, at inilabas niya ang sandata ng labanan para isuot ito, kahit na ang sandata ng labanan ay bahagi ng kanyang sariling lakas. Ngunit bilang isang banggaan ng dalawang pinakamalakas na kolehiyo sa mainland, siya ay orihinal na hindi patas. Gayunpaman, upang manalo, kailangan niyang gawin ito. Sa ganitong paraan lamang masisiguro ang tagumpay. Nang makita ang mga piraso ng battle armor na tumatakip sa katawan ni Teng Teng, hindi sinubukan ni Yuan Enyahui na sumugod para pigilan ito, napakalayo ng distansya, at medyo mabilis ang takbo ni Teng Teng, kahit na gusto niyang pigilan ito, hindi niya magawa. Pagkatapos, nagsimulang sumikat si Yuan Enyahui sa mga sinag ng liwanag. Ang mga bola ng dilaw na liwanag ay nagningning sa kanyang mga balikat, siko at kamay, pati na rin sa gitna ng kanyang dibdib at baywang. Ang mga piraso ng yellow battle armor ay tumakip sa katawan ng ilang sandali, ang sariling aura ni Yuan Enyahui ay tumaas din sa isang geometric na multiple. Nang makita ang battle armor sa kanyang katawan, hindi lamang nagulat ang audience, maging sa Shrek Academy, hindi napigilan ni Tang Wulan at XCXC na umupo ng tuwid. Iyon ay, ang pangunahing bahagi. Tahimik na sabi ni XCXC. Tama, mayroon na ngayong 6 na battle armor si Yuan Enyahui sa kanyang katawan, kabilang ang 4 na braso, balikat, at pagkatapos ay isang kumpletong breastplate, waist armor, at battle skirt. Ang baluti sa baywang at ang palda ng labanan ay isang piraso, at ang baluti sa dibdib ay isang malaking piraso. Para sa battle armor master, ang breast armor sa pangkalahatan ay ang pangunahing bahagi at ang kaluluwa ng battle armor. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na nilikha na ni Yuan Enyahui ang pangunahing bahagi. Dahil sa iba't ibang klase, ang battle armors ni na Yuan Enyahui at Le Zhengguo ay palaging ginawa nila, at hindi nila ito ginawa kasama ng Tang Wulan. Ang paggawa ng core battle armor ay nangangahulugan na ang buong battle armor ay hindi malayo. Sandali lang. Ginawa talaga ni Yuan Enyahui ang hakbang na ito nang hindi gumagawa ng tunog. Walang duda na si Yuan Enyahui ang pinakamalakas sa Shrek team sa mga tuntunin ng Soul Power Cultivation Base, at ang kanyang cultivation base ay umabot na ngayon sa level 45. Karaniwan, ang bottom line ng isang battle armor master ay level 50. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon pa siyang core ng battle armor. Walang alinlangan na makakamit niya ang isang kumpletong bago ang antas ng 50. Ang salitang battle armor. At sa pangunahing posisyon, kahit na ang kapangyarihan ng battle armor sa kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng buong set, at least nagtataglay din ito ng higit sa 60% ng lakas ng kumpletong battle armor. Ang pagtaas na ito, kasama ng Spirit Alloy Battle Armor, ay orihinal na mas malakas kaysa sa ordinaryong battle armor. Si Yuan Enyahui at ang paghahambing ng lakas ng kalaban ay tila hindi gaanong nagdusa. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, lumalaki siya, hindi ba lahat ng partner ay mabilis na lumalaki? Ang malaking King Kong Titan ay natatakpan ng isang malakristal na dilaw na sandata sa labanan, at ang pagkabigla na iyon ay halatang mas malakas kaysa sa kabaligtaran na si Teng Teng. Natapos na ni Teng Teng ang pagsusuot ng sandata ng labanan sa oras na ito. Bilang karagdagan sa isang kulay abo na baluti, mayroon ding isang pares ng kulay abong dagger sa kanyang mga kamay. Walang alinlangan, ang pares ng dagger na ito ay bahagi rin ng kanyang battle armor. Kasabay ng pagdaragdag ng sandata ng labanan, ang kanyang sariling hininga ay tumaas din ng mga geometric na multiple. Hindi niya pinakawalan ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Hindi malinaw, ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay tila bahagyang nanginginig, na dulot ng mataas na dalas ng mga panginginig ng boses na inilabas ng kanyang sariling sandata sa labanan. Sa sumunod na sandali, kumilos si Teng Teng. Sa pagtaas ng one-word battle armor, halos mabaliw ang kanyang bilis. Sa layong mahigit 100 metro, halos mawala ito sa isang iglap. Ang unang spirit ring ay sabay na kumikislap, at ang isang pares ng dagger ay naputol na habang ang katawan ay kumikilos ng napakabilis. Palabas. Shadow Slash. Kung ito ay Shadow Slash sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kapangyarihan ay talagang pareho, pagkatapos ng lahat, ito ay ang unang kakayahan ng espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagtaas ng one-word battle armor, ang pagpapahusay ng mga sandata na nakakabit sa battle armor at ang epekto ng sarili nitong napakabilis na bilis, ang shadow cut na ito ay direktang pumuputol sa kawalan, na may malakas na hiyawan, at ang sandali ay umabot na sa orihinal na antas. Sa harap ni Enyahui. Ang bilis ay napakabilis na si Yuan Enyahui ay hindi na nagkaroon ng oras upang itaas ang kanyang braso. Sa sensitibong sistema ng pag-atake, ang pag-atake ang pinaka-nakakatakot. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang eksena. Ang battle armor sa katawan ni Yuan Enyahui ay biglang nagbago ng liwanag, at ang orihinal na dilaw ay biglang naging itim, at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay tila naging piraso ng itim na usok. Sa himpapawid, ang isang ulap ng itim na ambon ay agad na lumawak, na sumasakop sa halos lahat ng larangan ng digmaan, na ginagawang imposible para sa madla sa labas na makita ang sitwasyon. Lumiit din si Yuan Enyahui dahil sa agarang hubog ng katawan, iniiwasan ang hindi may iwasang suntok ni Teng Teng. Ano ito? Nagulat ang puso ni Teng Teng.
Sa oras na ito, naramdaman na lamang niya na para siyang nasa kumunoy, at hindi niya makita ang paligid. Pat lang. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang parehong sistema ng kanyang dating martial arts ability. Kambal na martial spirits. Halos binigkas ni Long Yu sa waiting zone ang apat na salitang ito kasabay ng pagpapaliwanag ni Fanger. Oo, dahil malinaw ang mga tinatawag na bystanders, nakita nilang lahat na sa sandaling lumitaw ang itim na screen, isang pares ng itim na pakpak ang kumalat mula sa likuran ni Yuanan Yahui, at ang kulay ng kanyang sandata sa labanan ay nagbago din sa itim, kahit isang madilim na pulang dulo. Ang buhok ay kumakalat pababa at nagpapanumbalik ng katawan ng babae. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay napakabilis na ang karamihan sa mga manunood ay hindi ito malinaw na nakita. Ngunit ginulat pa rin sila ng kambal na martial soul ni Fanger. Maraming mga alamat tungkol sa kambal na espirito, sila man ay nasa Dao Luo Continent Soul Master Realm o ang Star Luo Continent Soul Master Realm. Ngunit imposible para sa karamihan ng mga tao na makita ang kambal na espirito. Sa sandaling ito, si Yuanan Yahui ay naging isang kambal na kaluluwang militar, paanong hindi ito nakakagulat? Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang panloob na enerhiya ay malinaw na nagbabago-bago ng marahas, ngunit ang labas ng mundo ay hindi nakikita ang sitwasyon sa loob. Nakasimangot na si Long Yu. For more videos, please like, share and subscribe.